Hindi ko na siya matagalan, Clara. She is like a dry sponge. Boring low class at amoy kusina lagi. Just wait for tonight, she will be out of this house and straight to jail kung saan siya nararapat. Pagod na akong magpanggap na mahal ang isang tulad niya. Ang mga salitang iyon ay parang lason na unti-unting pumatak sa pandinig ni Mariana. Nakatayo siya sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng kanilang silid, hawak ang isang mamahaling itim na terno na kapapasok lang mula sa dry cleaners. Maingat niya itong nirepaso, tinitiyak na walang kahit isang himulmol o dumi dahil alam niyang ito ang paboritong isuot ni Mateo sa mga espesyal na okasyon. Tulad ng gabing ito ang ika-40 anibersaryo ng Almeida Group. Dahan-dahang nanginig ang kanyang mga daliri. Ang karayom na ginamit niya kanina para itahi ang isang bahagyang maluwag na butones sa terno ay bumaon sa kanyang balat. Ngunit hindi niya naramdaman ang hapdi ng sugat sa daliri. Mas matindi ang hapdi na tila binibiyak ang kanyang dibdib. Sa loob ng 5 taon, ibinigay niya ang lahat. Siya ang nagsisilbing anino sa mansyong ito, ang taga-ayos ng bawat gusot sa buhay ni Mateo, ang tagasalo ng bawat panlalait ng kanyang biyenan, na si Beatrice. Ginawa niya ang lahat dahil sa utang na loob at dahil sa paniniwalang mahal siya ng lalaking ito. Ngunit ang tawang narinig niya mula sa loob ng silid, isang tawang puno ng pangungutya, mula kay Clara, ang pinsan ni Mateo, ay nagpatunay na ang lahat ng kanyang sakripisyo ay isa lamang malaking biro para sa kanila. How about the evidence, Mateo? Tanong ni Clara, ang boses ay malambing, ngunit puno ng kamandag. Sigurado ka bang hindi tayo mabubisto sa embezzlement na ginawa mo? Don't worry, honey. Mom handled everything. All the documents point to Mariana. Siya ang treasurer, siya ang pumirma sa lahat ng check. In the eyes of the law, she is a thief. At mamaya sa harap ng lahat ng investors, we will expose her. It will be her last night as an Almeida. Ang hangin sa paligid ni Mariana ay tila naglaho. Ang kanyang lalamunan ay nanuyo, at ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na hampas sa kanyang tadyang. Nanigas ang kanyang katawan, ngunit hindi siya sumigaw. Hindi rin siya pumasok sa loob para magwala. Sa halip, dahan-dahan siyang umatras, bitbit ang terno na ngayon ay tila isang maruming basahan sa kanyang paningin. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog, masakit ngunit kailangang tiisin. Nang sumapit ang gabi, ang Grand Ballroom ng Manila Hotel ay napuno ng kislap ng mga diamante at tunog ng mamahaling wine glasses. Nakasuot si Mariana ng isang simpleng itim na gown. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng katahimikan. Sa kabila ng bagyong nagaganap sa kanyang loob, nakatayo siya sa tabi ni Mateo, na ngayon ay masayang nakikipag-usap sa mga maimpluwensyang panauhin, tila hindi nito sinabi ang mga katagang pumatay sa kaluluwa ng kanyang asawa kanina lamang. Biglang tumahimik ang paligid nang umakyat sa entablado si Beatrice Almeida. Ang kanyang biyenan ay ang larawan ng awtoridad at yaman, nakasuot ng mga perlas na tila sumasakal sa kanyang leeg. Good evening, everyone. Panimula ni Beatrice, ang boses ay puno ng pekeng kagalakan. Ang gabing ito ay hindi lamang pagdiriwang ng aming tagumpay. Ito rin ay gabi ng paglilinis. Isang masakit na katotohanan ang natuklasan ng pamilyang Almeida. Isang taong pinagkatiwalaan namin ang lumatay sa aming likuran. Lumingon ang lahat kay Mariana. Ang malaking screen sa likod ni Beatrice ay biglang nagbago. Hindi mga tagumpay ng kumpanya ang lumabas, kundi mga litrato ni Mariana na tila may lihim na pakikipagtagpo sa isang lalaki sa isang madilim na hotel, kasama ang mga kopya ng bank transfers na nagpapakita ng milyon-milyong pisong nawawala sa kumpanya. Mariana Almeida, sigaw ni Beatrice, ang kanyang daliri ay nakaturo sa manugang na tila isang espada. You are a disgrace to this family. Ginamit mo ang apelido namin para magnakaw at magpakasasa sa ibang lalaki. You are nothing but a gold digger from the slums. Humakbang si Beatrice pababa ng entablado at mabilis na tinungo si Mariana. Bago pa makahuma ang sinuman, isang malakas na tunog ng palad ang bumitak sa katahimikan ng ballroom. Ang mukha ni Mariana ay mabilis na tumagilid sa lakas ng sampal. Ang init ng palad ni Beatrice ay gumuhit sa kanyang pisngi habang ang lasa ng dugo ay nagsimulang mamuo sa loob ng kanyang bibig. Layasan mo ang mansyon ko bago matapos ang gabing ito. Bulong ni Beatrice, ngunit sapat na ang lakas para marinig ng lahat. You are divorced. You are stripped of everything. Wala kang matatanggap kahit isang kusing. Guards escort this woman out of my sight. Tumingin si Mariana kay Mateo, umaasang kahit sa huling sandali
ay makakakita siya ng kaunting awa. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang malamig na mga mata ng kanyang asawa at ang mapanuksong ngiti ni Clara na nakatayo sa likuran nito. "Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Mariana," malamig na sabi ni Mateo. "You brought this upon yourself. You were never one of us. Go back to the gutters kung saan ka nanggaling." Ang katahimikan ni Mariana ay naging mas malalim pa sa dilim ng gabi. Habang hinihila siya ng mga security guard palabas ng ballroom sa gitna ng mga bulungan at pangungutya ng mga marites ng alta sosyedad, hindi siya umiyak. Ang bawat hakbang niya palayo sa liwanag ng mga chandelier ay tila isang ritual ng paglilibing sa lumang Mariana. Tumigil siya sa labas ng hotel kung saan ang malakas na ulan ay nagsimulang bumuhos, tila nakikiramay sa kanyang sinapit. Basang-basa ang kanyang gown, ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang mukha at ang kanyang pisngi ay nagsisimula ng mamaga at magkulay ube. Lumingon siya sa huling pagkakataon sa nagniningning na gusali. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagmamahal ay naging kasing lamig na ngayon ng yelo. Sa kanyang isipan isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw, isang tanong na magiging mitya ng apoy na susunog sa lahat ng nagtaksil sa kanya. Ito ba ang halaga ng 5 taon ng aking buhay na ibinigay ko sa inyo? Ang sampal na ito ba ang huling alaala na nais ninyong iwanan sa akin? Sa gitna ng dilim at lamig ng ulan, isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Mariana, isang ngiting hindi pa nakikita ng kahit na sinong Almeida. Ang laro ay hindi pa tapos. Sa katunayan, kasi simula pa lamang nito. Ang bawat patak ng ulan na humahagupit sa suot kong manipis na gown ay tila mga karayom na tumutusok sa aking balat, ngunit ang lamig sa labas ay walang-wala kumpara sa yelong namumuo na sa aking puso. Naglalakad ako sa gilid ng kalsada basang-basa habang ang mga sasakyan ay humaharurot sa aking tabi, nagwiwisik ng maruming tubig mula sa kalsada. Hindi ko pinansin ang dumi, hindi ko pinansin ang mga matang nakatingin sa akin nang may pagtataka. Ang tanging nararamdaman ko ay ang tumitibok na hapdi sa aking pisngi, isang permanenteng paalala ng huling regalong ibinigay sa akin ni Beatrice Almeida. Pumasok ako sa isang maliit at madilim na motel sa kanto malayo sa marangyang mundo ng Makati. Ang amoy ng lumang sigarilyo at telang hindi natuyo ay sumalubong sa akin, ngunit ito ang tanging lugar kung saan hindi ako kilala bilang ang taksil na asawa ni Mateo Almeida. Pagpasok ko sa silid, agad kong narinig ang tunog ng lumang telebisyon mula sa kabilang kwarto kung saan ang mga balita ay tila mabilis pa sa kidlat. Isang malaking iskandalo ang yumanig sa anibersaryo ng Almeida Group ngayong gabi. Sabi ng boses sa TV. Mariana Almeida pinalayas at kinuwestiyon ang katapatan sa gitna ng mga alegasyon ng pagnanakaw. Isinara ko ang pinto at tinitigan ang aking sarili sa harap ng basag na salamin. Ang aking buhok ay tila mga patay na damo na nakadikit sa aking balat. Ang aking pisngi ay namamaga na kulay ube na tila isang mapa ng lahat ng aking tiniis. 5 taon. 5 taon akong naging mabuting asawa. 5 taon akong tumahimik habang tinatrato nila akong parang basahan na pwedeng itapon kapag tapos na silang maglinis ng kanilang mga kasalanan. Pagtiis. Bulong ko sa aking sarili, ang boses ko ay paos at tila galing sa ilalim ng lupa. Iyan ang lagi ninyong sinasabi sa akin, na bilang asawa dapat kong tiisin ang lahat para sa utang na loob. Ngunit ang utang na loob ay may hangganan, Beatrice. At ngayong gabi binayaran ko na ang lahat ng iyon sa pamamagitan ng sampal mo. Kinuha ko mula sa aking lihim na bulsa, sa ilalim ng gown, ang isang maliit na plastic bag na naglalaman ng isang lumang cellphone at isang encrypted key. Habang ang ibang tao ay iniisip na wala akong dala, hindi nila alam na matagal ko nang inihanda ang aking sandata. Umupo ako sa gilid ng kama at binuksan ang cellphone. Ang liwanag nito ay tumama sa aking mukha, nagpapakita ng mga numero at graph na hindi kailanman maiintindihan ni Mateo. Aurora Capital. Ang kumpanyang kinatatakutan ng mga malalaking korporasyon sa bansa. Ang kumpanyang nagligtas sa Almeida Group mula sa bangkarote nitong nakaraang buwan nang hindi nila alam kung sino ang nasa likod nito. Sa isang pindot ng aking daliri, nakita ko ang aking tunay na kapangyarihan. Habang ang pamilya Almeida ay nagdiriwang ng aking pag-alis, hindi nila alam na ang bawat hininga ng kanilang kumpanya ay nakadepende na sa akin. Biglang tumunog ang aking cellphone.
Isang mensahe mula kay Zero. Handa na ang lahat, ma'am. Ang stock market ay magbubukas-bukas ng alas 8 ng umaga. Isang hudyat mo lang babagsak ang halaga ng Almeida Group sa sahig. Hindi ako sumagot agad. Sa halip lumabas ako ng kwarto at lumapit sa maliit na tindahan sa tapat ng motel. Bumili ako ng isang pakete ng tuyo at isang cup ng mainit na kanin. Bumalik ako sa silid at kumain gamit ang aking mga kamay. Ang alat ng tuyo ay humalo sa pait ng aking alaala. Ito ang pagkain kinamumuhian ni Beatrice. Sinasabi niyang amoy dukha ang ganitong pagkain. Ngunit sa bawat subo ko tila bumabalik ang lakas ng babaeng galing sa hirap na kanilang minaliit. Ang Mariana na nakilala nila ay patay na. Ang Mariana na nasa harap ng salamin ngayon ay isang estranghero na may planong hindi nila kayang pigilan. Habang ngumunguya ako, binuksan ko ang aking social media. Bumuhos ang mga komento mula sa mga marites na dati ay bumabati sa akin sa mga party. Akala mo naman kung sinong anghel magnanakaw pala, sabi ng isa. Kawawa naman si Mateo na loko ng isang hampas lupa. Sabi pa ng isa na tila kasama ko sa bahay kung makapagsalita. Maging si Aling Chona ang dati naming kapitbahay na tinulungan ko. Noong nagkasakit ang kanyang anak, ay nagpost ng kanyang panig. Dati pa lang alam ko nang may tinatagong baho yang si Mariana. Masyadong pa-victim. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Ang katotohanan sa mundong ito ay isang tela na madaling baluktutin ng mga may pera. Ngunit bukas ang katotohanan ay magiging isang malaking pader na gigiba sa kanila. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Mula rito natatanaw ko ang tuktok ng Almeida Tower na nagniningning sa gitna ng Makati. Napakaganda, napakataas. Ngunit tulad ng kristal ito ay madaling mabasag kapag tinamaan ng tamang puwersa. Dahan-dahan kong hinubad ang aking basang gown at hinayaan itong bumagsak sa sahig. Isinuot ko ang simpleng puting t-shirt na binili ko sa tindahan. Sa bawat segundo na lumilipas ang sakit sa aking pisngi, ay nagiging isang matinding determinasyon. Mateo, Beatrice, Clara. Binigkas ko ang kanilang mga pangalan na parang isang orasyon. Matulog kayo ng mahimbing ngayong gabi. Lasapin ninyo ang huling sandali ng inyong tagumpay. Dahil bukas ang mundong itinayo ninyo sa kasinungalingan ay magiging isang malaking libingan para sa inyong mga pangarap. Bumalik ako sa kama at tiningnan ang huling balita sa TV. Isang reporter ang nakatayo sa harap ng Almeida Group headquarters. Isang hindi inaasahang balita ang lumabas ngayon, sabi ng reporter na tila kinakabahan. Isang misteryosong investor ang nag-withdraw ng 50% ng kanilang pondo sa Almeida Group. Kung hindi ito maibabalik bago mag-alas 10 ng umaga bukas ang imperyo ng mga Almeida ay tuluyan ng magigiba. Niyakap ko ang aking sarili sa dilim. Ang lamig ay nawala na pinalitan ng isang apoy na nagmumula sa kaibuturan ng aking pagkatao. Ngunit sa gitna ng aking plano isang anino ang dumaan sa labas ng aking pinto. Ang tunog ng mga yabag ay huminto mismo sa tapat ng aking silid. Isang sobrang itim ang dahan-dahang isiningit sa ilalim ng pinto. Walang pangalan, walang sulat kundi isang selyo lamang ng korte na may itim na wax. Dahan-dahan kong kinuha ang sobre. Ang aking puso ay bumilis ang tibok. Sa loob ng sobre ay may isang litrato, ang litrato ng aking mga magulang na matagal nang pumanaw, at sa likod nito ay may nakasulat na pulang tinta. Ang lihim ng nakaraan ay hindi kailanman mababayaran ng pera. Sino ang nakakaalam tungkol sa aking mga magulang at bakit tila may ibang taong naglalaro sa gitna ng aking sariling paghihiganti? Ang loob ng boardroom ng Almeida Group ay parang isang kabaong na dahan-dahang isinasara. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng kaba at mamahaling pabango na hindi na kayang itago ang lason ng takot. Sa dulo ng mahabang mesa na gawa sa mahogany, nakaupo si Beatrice Almeida, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang rosaryo. Tila ba ang bawat butil nito ay isang huling sandata laban sa paparating na sakuna. Bakit hindi sumasagot ang CEO ng Aurora Capital? Ang sigaw ni Beatrice, ang kanyang boses, ay nanginginig sa galit. Binigyan natin sila ng lahat. Ang stocks natin, ang tiwala natin. At ngayon sa isang gabi lang, binabawi nila ang lahat ng pondo. Mom, baka system glitch lang to. Sagot ni Mateo habang mabilis na nag-i-scroll sa kanyang tablet. Hindi nila tayo pwedeng iwan sa ere. We are the Almeidas. Ang pangalan natin ay ginto sa industriyang ito. Ginto na unti-unti nang nagiging Abu Mateo. Bulyaw ni Beatrice. Kung hindi papasok ang Aurora sa loob ng 30 minuto,
babagsak ang kumpanya. Mawawala ang lahat ng pinaghirapan ng tatay mo. Sa kabilang panig ng mesa si Clara ay nakaupo rin pilit na nagpapakita ng pag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata ay panay ang sulyap sa pintuan. Ang katahimikan ng silid ay binasag ng tunog ng mabibigat at determinadong hakbang mula sa labas ng pasilyo. Ang tunog ng mga takong na tumatama sa marmol na sahig ay tila isang ritmong nagbababala ng bagyo. Bumukas ang malalaking pinto ng boardroom nang walang pasabi. Ang lahat ng mata ay napabaling sa babaeng nakatayo sa gitna ng liwanag. Napatayo si Mateo, ang kanyang mukha ay puno ng pagkamuhing pinalitan ng matinding pagtataka. Mariana, anong ginagawa mo rito, security? Bakit niyo pinapasok ang basurang ito? Hindi kumibo si Mariana. Nakasuot siya ng isang mamahaling itim na terno na saktong-sakto sa kanyang hubog. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagod o sakit mula kagabi. Ang tanging makikita sa kanyang mga mata ay ang isang matalim at malamig na ningning na tila kayang humiwa sa kahit na anong harang. Security, ilabas niyo ang magnanakaw na yan. Utos ni Beatrice. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang nakaturo kay Mariana. Sige, subukan ninyong hawakan ako. Ang mahinahon, ngunit makapangyarihang boses ni Mariana ay umalingaw-ngaw sa buong silid. At titiyakin kong bago kayo makarating sa elevator, ang Almeida Group ay isa na lamang alaala. Lumapit si Mariana sa mesa, hindi pinapansin ang mga panlalait ni na Mateo at Clara. Inilapag niya ang isang manipis na folder sa tapat ni Beatrice. Mariana, have some shame, singgit ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Pinalayas ka na kagabi, di ba hindi ka na kailangan dito? Go back to the slums kung saan ka nanggaling. Huwag mong idamay ang kumpanya sa pagkadesperada mo. Ngumiti ng bahagya si Mariana, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Desperada, Clara, ang taong desperado ay ang taong nakakapit sa isang kumpanyang wala ng laman ang kaban. Ang taong desperado ay ang taong nagnanakaw ng asawa ng iba para lang magkaroon ng titulo. Lumingon si Mariana kay Beatrice. Inaantay ninyo ang CEO ng Aurora Capital, hindi ba? Anong alam mo tungkol sa Aurora? Tanong ni Beatrice. Ang kanyang boses ay huminang ngunit puno ng hinala. Hindi nagsalita si Mariana. Sa halip, ikinabit niya ang kanyang laptop sa malaking screen ng boardroom. Lumabas ang ownership structure ng Aurora Capital. Sa pinakataas na bahagi nakasulat ang isang pangalan sa malalaking titik, Mariana Almeida, 100% owner and chairwoman. Ang katahimikan sa boardroom ay naging bingi. Ang tablet na hawak ni Mateo ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang kamay at bumagsak sa sahig, ngunit walang sino man ang lumingon sa tunog nito. Si Beatrice ay napaatras sa kanyang upuan, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila ba nakakita siya ng isang multo sa gitna ng tanghali. Hindi maaari ito. Bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng hindi paniniwala. Paano ka nagkaroon ng ganyang kalaking pera? Magnanakaw ka, ninakaw mo ang pondo ng kumpanya para itayo yan. Ninakaw. Mariana walked slowly towards Mateo, her presence suffocating the space around him. Mateo, nakuha ko ang pondo ng Aurora bago ko pa kayo makilala. Ang perang ginamit ko para isalba ang kumpanya nyo noong nakaraang buwan ay galing sa sarili kong pawis. I was the one keeping this family afloat while you were busy spending money on your mistresses and your gambling debts. Huminto si Mariana sa likuran ng upuan ni Beatrice. Ang upuan ng CEO. Gusto ninyo akong ipakulong kagabi, hindi ba? Gusto ninyo akong maging sacrificial lamb para sa mga kasalanan ninyo. Pero nakalimutan ninyo ang isang bagay. Ang taong galing sa putik ay marunong lumangoy. At kayo ay mga taong sanay sa ginto, kaya kapag nalunod kayo, ang bigat ng inyong kayamanan ang hihila sa inyo pa ilalim. Dahan-dahang hinawakan ni Mariana ang balikat ni Beatrice. Naramdaman niya ang panginginig ng matanda. Beatrice, do you remember the slap you gave me last night? Sabi mo wala akong kwentang tao. Sabi mo amoy dukha ako. Ngayon sabihin mo sa akin, anong amoy ng kumpanyang pag-aari ko na ngayon? Tumayo si Beatrice pilit na naghahanap ng natitirang lakas. Hindi pa tapos ito, Mariana. Hindi mo kami pwedeng basta na lang paalisin. I will fight you in court. Oh, I'm sure you will, sagot ni Mariana habang dahan-dahang nauupo sa upuan ni Beatrice.
Isinandal niya ang kanyang likod at ipinatong ang kanyang mga kamay sa mesa, ang pwesto ng tunay na kapangyarihan. But for now, I suggest you start packing your things. Dahil ang mansyon ng kumpanya at maging ang mga damit na suot nyo ngayon, technical na pag-aari ko na. Ngunit sa gitna ng panandaliang tagumpay ni Mariana, muling bumukas ang pinto. Isang lalaking nakasuot ng barong ang pumasok si Attorney Castillo, ang Chief Legal Counsel ng kumpanya. Ngunit hindi siya nakatingin kay Beatrice. Diretso ang kanyang tingin kay Mariana. Miss Mariana Almeida. Ang tanong ni Attorney Castillo, ang boses ay seryoso at walang emotion. Yes, Attorney. Inilapag ng abogado ang isang asul na folder sa harap ni Mariana. I am here to serve you a subpoena. You are being investigated by the Securities and Exchange Commission for stock manipulation and insider trading. At meron din kaming hawak na warrant of arrest para sa iyo. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Beatrice. Isang mapait at malakas na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Akala mo ba ay ganoon lang kadali iyon, Mariana? You forgot that we have friends in high places. You might own the company but we own the law. Tiningnan ni Mariana ang warrant. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang pangalan na nakita niya sa ilalim ng dokumento, ang pangalan ng taong nag-file ng reklamo. Danilo, ang tanging taong pinagkakatiwalaan niya. Attorney Ani Mariana, ang boses ay nananatiling matatag sa kabila ng paninikip ng kanyang dibdib. Nasaan si Danilo? Si Attorney Danilo ay kasalukuyang nasa opisina ni Mrs. Beatrice Almeida, sagot ng abogado. Siya na ngayon ang tumatayong head of legal team ng mga Almeida. Ang mundo ni Mariana ay tila huminto. Ang saksak sa likod na ito ay mas masakit pa kaysa sa sampal ni Beatrice. Ang taong nangakong protektahan siya ay siya na palang may hawak ng kutsilyong tatapos sa kanya. Ang bawat letra sa warrant of arrest na yon ay tila mga itim na langgam na gumagapang sa aking balat. Mahapdi nakakadiri at puno ng lason. Ang pangalan ni Danilo sa ilalim ng dokumento ay parang isang malalim na hiwa sa aking dibdib na hindi na kailanman maghihilom. Si Danilo ang taong kasama ko sa bawat pait ng aking pagsisimula, ang taong nagpunas ng aking mga luha, noong mamatay ang aking mga magulang, ay siya na ngayong humahawak sa mitya ng aking pagbagsak. Isang matinis at mapang-uyam na tawa ang bumitak sa katahimikan ng boardroom. Si Beatrice Almeida ay tumayo mula sa kanyang pagkakasandal, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang tinitingnan ang aking namumutlang mukha. Bakit ka natahimik, Mariana? Ang tanong ni Beatrice habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Akala ko ba ikaw na ang reyna? Akala ko ba sa iyo na ang lahat? Ngunit nakalimutan mo yata ang reyna ay walang silbi kung ang kanyang sariling kawal ang magtataksil sa kanya. Mom, look at her face. Sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng kagalakan habang inaayos ang kanyang mamahaling relo. Ang galing mo ring magpanggap, Mariana. Aurora Capital CEO. Lahat ng iyon ay galing sa nakaw na yaman. Pinaglalaruan mo ang stock market para makuha ang kumpanya namin. But the law is smarter than you. At ang tanging alas mo na si Danilo, he realized that he's on the wrong side of history. Huwag kang mag-alala, Mariana. Singit ni Clara, ang kanyang boses ay puno ng peking awa habang hinahawakan ang braso ni Mateo. Bibisitahin ka naman namin sa kulungan. Dadalhan kita ng tuyo. Di ba yun ang paborito mo? Para maalala mo kung saan ka talaga nanggaling bago mo pinangarap na maging isa sa amin. Hindi ko sila sinagot. Ang aking paningin ay nanatiling nakapako sa asul na folder. Ang hangin sa loob ng boardroom ay tila unti-unting nauubos, ngunit pinilit kong ituwid ang aking likod. Ang bawat salita nila ay parang mga latay sa aking likuran, ngunit hindi ako pwedeng bumagsak. Hindi sa harap nila. Nasaan si Danilo? Ang muling tanong ko, ang boses ko ay mas matatag na ngayon kaysa kanina. Bakit mo pa siya hinahanap, ang bulyaw ni Beatrice? Para magmakaawa, para gamitin ang utang na loob na pinagmamalaki mo, Attorney Castillo, tawagin mo ang mga pulis sa labas. Ayaw ko nang makita ang mukha ng babaeng ito sa loob ng aking gusali. Sa labas ng boardroom, narinig ko ang tunog ng mabibigat na sapatos ng mga pulis na paparating. Ang tunog ng mga radyong nag-uugnayan ay tila isang babala ng aking katapusan. Habang hinihintay ko silang pumasok, isang matandang empleyado, si Mang Carding, ang janitor na matagal ko nang tinutulungan para sa gamot ng kanyang asawa,
ang dahan-dahang pumasok para kuhanin ang mga basyong baso sa mesa. Inuulit ko, Mariana Almeida, kailangan mong sumama sa amin, ang sabi ng isang pulis na pumasok na sa silid. Inilabas niya ang mga posas na bakal na nagniningning sa ilalim ng mga chandelier. Tumingin ako kay Beatriz Mateo at Clara sa huling pagkakataon. Ang kanilang mga mukha ay puno ng tagumpay, tila ba tapos na ang laban. Ngunit habang nararamdaman ko ang maliit na papel sa aking palad, alam kong meron pa akong isang baraha na hindi nila inaasahan. Sasama ako, sabi ko ng mahinahon. Ngunit tandaan niyo ito, Beatriz. Ang pader na itinayo niyo para ipakulong ako ay siya ring pader na kikitil sa inyong kalayaan sa huli. Hindi pa tapos ang gabi. Habang pinalalabas ako ng mga pulis, nakita ko ang mga flash ng camera ng mga media sa labas ng gusali. Ang mga maritas na reporters ay nag-aagawan sa pagkuha ng litrato sa akin ng CEO na nahulog mula sa kanyang trono sa loob lamang ng ilang minuto. Dinala ako sa presinto kung saan ang amoy ng luma at malamig na semento ay sumalubong sa akin. Ipinasok ako sa isang maliit na silid para sa interogasyon. Doon ko dahan-dahang binuksan ang papel na ibinigay ni Mang Carding. Ang sulat ay maikli ngunit sapat na para pabilisin ang tibok ng aking puso. Huwag kang maniniwala sa nakikita mo sa korte. Ang anak ni Danilo ay hawak nila sa Amerika. May traitor sa loob ng Aurora. Napahawak ako sa aking ulo. Kaya ba ako ipinagpalit ni Danilo? Dahil sa kaligtasan ng kanyang anak. At sino ang traitor sa loob ng sarili kong kumpanya na tumulong sa mga Almeida para imanipula ang aking pondo? Biglang bumukas ang pinto ng interrogation room. Inasahan kong ang mga pulis ang papasok, ngunit isang lalaking hindi ko kilala nakasuot ng mamahaling gray suit at may mga matang tila nakakakita sa bawat lihim ng aking pagkatao, ang pumasok at umupo sa harap ko. Miss Mariana Almeida. Ang boses niya ay malalim at puno ng misteryo. Hindi ako pulis at lalong hindi ako kakampi ng mga Almeida, ngunit ako lang ang tanging taong makakapaglabas sa iyo sa impyernong ito. Sino ka, tanong ko? Inilapag niya ang kanyang business card sa mesa. Nakasulat doon ang isang pangalan na narinig ko na noon sa mga balita tungkol sa mga pinakamakapangyarihang financier sa Singapore, Diego Valderrama. Isaalang-alang mo ako bilang iyong guardian angel na may sariling agenda, sabi niya habang may tipid ng ngiti. Ngunit bago tayo magsimula, kailangan mong malaman ang isang bagay. Ang mga ebidensyang hawak ni Danilo laban sa iyo, hindi iyon ebidensya ng insider trading. Iyon ay ang mga dokumento tungkol sa tunay na pagkatao mo na matagal nang itinago ni Beatriz. Nanlaki ang aking mga mata. Anong pagkatao? Ano ang ibig mong sabihin? Lumapit si Diego sa akin at bumulong ang kanyang hininga ay malamig sa aking pandinig. Hindi ka lang basta asawa ni Mateo Mariana. Ikaw ang dahilan kung bakit kailangang mamatay ng mga magulang mo 20 taon na ang nakalilipas. Tandaan, ang iyong mga magulang ay hindi namatay sa isang aksidente. Pinatay sila ng mga taong kinuhanan mo ng apelyido. Ang mga salitang binitawan ni Diego ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa aking nag-aapoy na kaluluwa. Nanigas ang aking buong katawan, ng aking mga mata ay nanatiling nakapako sa lalaking nasa harap ko. Ang hangin sa loob ng maliit na silid ay tila naging kasing bigat ng semento, sumasakal sa bawat hininga ko. Naalala ko ang gabing iyon, 20 taon, na ang nakalilipas ang amoy ng nasusunog na gulong, ang liwanag ng apoy sa gitna ng dilim, at ang huling sulyap ng aking ama habang itinutulak niya ako palabas ng sasakyan. Anong sinasabi mo, Atam? Ang paos kong tanong. Ang aking mga kamay ay dahan-dahang nanginig sa ibabaw ng mesa, at naramdaman ko ang mabilis at masakit na pintig ng aking puso sa aking lalamunan. Beatriz Almeida needed the land your father owned for the first phase of their reclamation project. Patuloy ni Diego, ang boses niya ay walang bahid ng emosyon, tila ba nagbabasa lamang siya ng isang ulat sa pananalapi. Ang tatay mo ang tanging tumangging magbenta. Isang linggo matapos ang huling banta ni Beatriz naganap ang aksidente. Hindi ba nakapagtataka, Mariana? Matapos ang libing, isang hindi kilalang foundation ang nagpaaral sa iyo hanggang kolehiyo, hanggang sa mapunta ka sa loob ng mansyon nila bilang asawa ng paboritong anak ni Beatriz. Isang matinding pagduwal ang naramdaman ko sa aking sikmura. Ang bawat alaala ko ng kabutihan ni Beatriz, ang pag-ampon niya sa akin, ang pagtanggap niya sa akin sa pamilya, ay tila mga uod na gumagapang sa aking balat. Ang lahat ng iyon ay hindi dahil sa awa,
kundi dahil sa isang malalim at madugong pagkakasala. Ginamit niya ang aking buhay para itago ang kanyang krimen. Bakit mo ito sinasabi sa akin ngayon? Tanong ko habang pinipilit kong itago ang panginginig ng aking boses. Sino ka ba talaga, Diego? Bakit mo ako gustong tulungan? Gusto kitang tulungan dahil meron tayong iisang kaaway. Sagot niya habang sumasandal sa upuan. I have the papers to prove the SEC complaint against you was forged. I can get you out of here in less than an hour. But in exchange, I want Aurora Capital to partner with my firm. Together, we will bleed the Almeidas dry. Ipaparamdam natin sa kanila ang mawalan ng lahat tulad ng nararamdaman mo ngayon. Tumingin ako sa labas ng maliit na bintana ng selda. Ang liwanag ng buwan ay tila isang malamig na saksi sa aking pagbagsak. Magtitiwala ba ako sa isang estrangherong tulad ni Diego? O isa lamang siyang panibagong patibong na inihanda ng tadhana? Bago pa ako makasagot, bumukas ang pinto ng silid. Isang pamilyar na anino ang pumasok si Danilo. Ang kanyang barong ay gusot-gusot, ang kanyang mga mata ay lubog at puno ng pait. Nang makita niya ako, tumigil siya, ang kanyang balikat ay tila bumigay sa ilalim ng isang hindi nakikitang pabigat. Mariana, ang tawag niya, ang boses ay puno ng pagsisisi. Huwag mong bigkasin ang pangalan ko, Danilo. Ang sabi ko, ang boses ko ay kasing talim ng labaha. How much did they pay you? Magkano ang halaga ng 5 taong pagkakaibigan natin? Magkano ang halaga ng katotohanang ibinigay ko sa iyo? Lumapit si Danilo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalapag niya ang isang maliit na litrato sa mesa. Isang litrato ng isang batang babae na nakaratay sa ospital. Maraming tubo ang nakakabit sa maliit nitong katawan. They have Sofia, Mariana, ang anak ko. She's in a specialized hospital in Houston. Beatrice is paying for everything. Sabi nila kung hindi ako makikipagtulungan, ititigil nila ang suporta. Mamamatay ang anak ko, Mariana. Patawarin mo ako pero hindi ko kayang mawala ang tanging alaala ng asawa ko. Napatigil ako. Ang galit sa aking puso ay biglang nahaluan ng isang matinding pait. Ito ang chain of obligation tanikalan. Tungkulin na paboritong gamitin ni Beatrice. Ginagamit niya ang buhay ng mga inosente para kontrolin ang mga nasa paligid niya. Tumingin ako kay Danilo, ang taong dati ay kahati ko sa isang pirasong tinapay noong kami ay nag-uumpisa pa lamang. Ang kanyang pagkakanulo ay hindi dahil sa kasakiman, kundi dahil sa isang desperadong pag-ibig ng isang ama. Naiintindihan ko, Danilo. Bulong ko habang nararamdaman ko ang isang patak ng luha na dumadaloy sa aking pisngi. Pero hindi ibig sabihin noon ay mapapatawad kita. Sinuway mo ang bawat prinsipyong itinuro natin sa isa't isa. Lumingon ako kay Diego, na kanina pa nakikinig sa aming usapan ng may malamig na ngiti. Pirmahan ko na ang mga dokumento, Diego. Get me out of here. But remember this, if you ever try to betray me like they did, I will not hesitate to burn you along with them. Kinuha ni Diego ang isang pluma mula sa kanyang bulsa at inilapag ang kontrata sa harap ko. Ang bawat titas ng panulat ko sa papel ay tila isang sumpa. Hindi na ito tungkol sa pera o sa kumpanya. Ito ay tungkol sa dugo. Ito ay tungkol sa katarungan para sa aking mga magulang at para sa bawat taong sinira ng mga Almeida. Habang inililigpit ni Diego ang mga papeles, ang tunog ng susi na sumasabit sa kandado ay umalingaw-ngaw sa buong presinto. Ang rehas ay bumukas. Lumakad ako palabas, hindi na lumilingon kay Danilo na naiwang nakayuko sa dilim. Handa ka na ba, Mariana? Tanong ni Diego habang pinagbubuksan niya ako ng pinto ng kanyang itim na sasakyan. Kailanman ay hindi ako naging mas handa kaysa rito, Kat. Sagot ko habang tinitingnan ang aking sarili sa refleksyon ng salamin ng sasakyan. Ang aking mukha ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Nang paandarin ang sasakyan, isang maliit na detalye ang nakakuha ng aking atensyon. Sa dashboard ni Diego, may isang luma at kupas na rosaryo, ang eksaktong kaparehong rosaryo na palaging hawak ni Beatrice Almeida. Bakit meron siyang gamit na pag-aari ng aking kaaway? Ang aking guardian angel ba ay meron ding mga lihim na mas madilim pa sa gabi at tihas? Girl, bakit ka ba kasi nagmamatigas, isuko mo na ang Aurora Capital? At baka sakaling mapakiusapan ko pa si Tita Beatrice na huwag ka nang mabulok sa kulungan. Isipin mo naman ang image mo, Mariana. Mukha ka ng desperadang basahan na pilit isinisiksik ang sarili sa mundong hindi naman para sa kabilang tulad mo.
Ang boses ni Clara sa kabilang linya ng telepono ay tila isang malagkit na lason na pilit dumidikit sa aking pandinig. Nakatayo ako sa balkonahe ng penthouse ni Diego, tinatanaw ang naglalakihang ilaw ng Makati na tila mga bituin na bumagsak sa lupa. Hawak ko ang aking cellphone nang mahigpit ang aking mga kuko ay bumaon sa aking palad hanggang sa maramdaman ko ang pamilyar na hapti. Hindi ako lumalaban dahil sa pera, Clara. Ang sagot ko, ang boses ko, ay kasing lamig ng hangin na humahampas sa aking muka. Lumalaban ako dahil gusto kong makita kung paano ka iiyak kapag nalaman mong ang lalaking pinaghirapan mong agawin ay wala na palang kahit isang kusing sa bulsa. You're delusional, Mariana. Ang matinis na tawa ni Clara ay umalingaw-ngaw. Kami na ang may hawak ng lahat. Mateo is mine, the mansion is mine, at ang apelidong Almeida, itatapon ka na namin sa basurahan. You're just a nobody now. Isang ex-convict na ligaw na pusa. Ibinaba ko ang telepono nang hindi na naghihintay ng kanyang susunod na salita. Ang bawat pangungutya niya ay tila mga latay sa aking kaluluwa, ngunit hindi na ako ang dating Mariana na iiyak sa isang sulok. Ang bawat gaslighting na ginawa nila sa akin sa loob ng 5 taon ang pagpaparamdam na wala akong kwenta, na dapat akong magpasalamat dahil pinatira nila ako sa kanilang mansyon ay naging panggatong sa apoy na ngayon ay nagliliyab sa aking dibdib. Pumasok ako sa loob ng sala kung saan nakaupo si Diego sa isang mahabang sofa na gawa sa itim na balat. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang tablet, ngunit alam kong kanina pa siya nakikinig sa aking usapan. Ang katahimikan sa loob ng silid ay binabasag lamang ng mahinang tunog ng aircon na tila isang bulong sa gitna ng gabi. Nakahanda na ang mga dokumento para sa pagsasanib ng Aurora at Valderrama Holdings. Ani Diego nang hindi tumitingin sa akin. Pero bago natin ituloy ito, Mariana, may isang bagay akong gustong itanong. Nakita mo ang rosaryo sa sasakyan ko kanina, hindi ba? Tumigil ako sa gitna ng silid. Ang aking puso ay bumilis ang tibok. Bakit mo yun dala? Iyon ang eksaktong disenyo ng rosaryo ni Beatrice. Iyong may mga ukit na rosas na gawa sa ivory. Dahan-dahang tumayo si Diego. Lumakad siya patungo sa minibar at nagsalin ng alak sa isang baso. Ang bawat kilos niya ay may kasamang bigat at misteryo. Ang rosaryong iyon ay hindi galing kay Beatrice. Galing iyon sa tatay ko. Ang lalaking sinira ni Beatrice bago pa man niya makilala ang tatay ni Mateo. Sinabi ko sa iyo na may iisang kaaway tayo, Mariana. Ngunit higit pa doon, ang dugong nananalatay sa mga ugat ko ay ang dugong isinumpa ni Beatrice Almeida 28 taon na ang nakalilipas. Gagamitin natin ang galit nila para sirain sila, bulong ko. Mag-ingat ka, Mariana, tugon ni Diego. Ang kanyang mga mata ay muling naging matalas. Ang mga Almeida ay parang mga ahas. Kapag naramdaman nilang wala na silang kawala, mas nagiging mapanganib ang kanilang tuka. At si Mateo, huwag mong kakalimutan na siya ang pinakamahusay na aktor sa pamilyang iyon. Kinabukasan sa loob ng mansyon ng mga Almeida, ang tensyon ay kasing talim ng kutsilyo. Si Mateo ay panay ang lakad sa loob ng library, habang si Beatrice ay nakaupo sa kanyang paboritong silya, mahigpit na nakakapit sa kanyang sariling rosaryo. Mom, hindi ko maintindihan. Paano nakalabas si Mariana sa kulungan, Pato? Ang bulyaw ni Mateo. Sabi ni Danilo hindi siya makakapagpiyansa dahil sa bigat ng kaso. Si Diego Valderrama, ang malamig na sagot ni Beatrice. Siya ang naglabas sa kanya. At ngayon balita ko ay nagsanib na ang Aurora Capital at ang Valderrama Holdings. They are coming for us, Mateo. At ikaw, Clara, tigilan mo ang pag-iyak na parang bata. Hindi makakatulong ang mga luha mo. Napahagulgol si Clara, pilit na nagpapakita ng takot. Tita, natatakot po ako. Baka anong gawin sa atin ni Mariana? Baka bawiin niya ang lahat. Hinding-hindi niya makukuha ang mansyong ito. Sigaw ni Beatrice, ang kanyang mga mata ay nanilisik. I have something that Mariana doesn't know. Isang lihim na kahit si Danilo ay hindi alam. Mateo, ihanda mo ang sarili mo. We need to play the victim card before the media. Kailangan nating palabasin na si Mariana ay isang baliw na babaeng nagnanais na sirain ang isang masayang pamilya. Habang nagpaplano ang mga kaaway, ako naman ay nakatayo sa harap ng malaking salamin sa opisina ni Diego. Inayos ko ang kwelyo ng aking puting terno. Ang bawat butones na aking isinasara ay tila isang bahagi ng aking baluti. Tumingin ako sa aking refleksyon ng Mariana na dati ay nakayuko at laging humihingi ng paumanhin
ay wala na. Ready? Tanong ni Diego mula sa pintuan. Handa na ang sagot ko. Ngunit bago kami makalabas tumunog ang aking cellphone. Isang unknown number. Nang sagutin ko ito, isang mahinang boses ng isang bata. Ang narinig ko ang boses na madalas kong marinig sa mga video na ipinapakita ni Danilo sa akin noon. Tita Mariana, tulong po. Malamig po rito. Napabitaw ako sa aking bag. Si Sofia, ang anak ni Danilo. Akala ko ay nasa Amerika siya para sa operasyon. Bakit tila nasa malapit lang siya? Isang mensahe ang sumunod sa tawag. Isang address sa isang abandonadong bodega sa labas ng lungsod. Kasunod nito ang isang maikling babala, pumunta ka ng mag-isa kung ayaw mong maging abo ang batang ito. Walang Diego, walang pulis. Isang maling galaw katapusan na ni Sofia. Tiningnan ko si Diego na naghihintay sa akin. Ang aking puso ay parang pinipiga. Ito ang huling crucible of rivalry. Ginagamit nila ang tanging kahinaan ko, ang aking konsensya, at ang pagmamahal ko sa isang inosenteng bata. Haharapin ko ba ang panganib ng mag-isa para sa anak ng taong nagtaksil sa akin? O itutuloy ko ang aking paghihiganti at hahayaang maging biktima ang isang musmos? Huwag kang hahakbang, Mariana. Isang maling galaw at hindi nasisikatan ng araw ang batang ito. Isipin mo ang bawat hininga niya bago ka magpadalos-dalos. Ang boses na iyon mula sa kabilang linya ay hindi kay Beatrice kundi kay Mateo. Ang boses ng lalaking pinangakuan ko ng katapatan sa harap ng altar na ngayon ay tila isang estrangherong nagnanais na pumatay ng bata. Ang lamig ng banta niya ay tumagos sa aking mga buto. Tila ba ang bawat salita ay isang itim na anino na bumabalot sa aking leeg. Napatitig ako sa aking reflection sa salamin ng opisina ni Diego. Nakasuot ako ng isang mamahaling puting blazer, ang simbolo ng aking bagong kapangyarihan, ngunit sa loob ng aking bulsa ay naroon ang isang maliit na hair clip na may disenyong paru-paro, isang simpleng regalo na binili ko para kay Sofia noong nakaraang buwan na hindi ko na ibigay dahil sa gulo. Ang kaibahan ng marangyang terno at ng maliit na laruang ito ay tila isang matalim na paalala sa gitna ng aking pakikipaglaban para sa corona, may isang inosenteng buhay na nakataya sa putikan. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking cellphone. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan, ang bawat paglunok ay tila may kasamang mga bubog. Ang aking mga kamay ay nagsimulang manginig, kaya mahigpit kong itinuon ang aking palad sa ibabaw ng lamesa, hanggang sa mamuti ang aking mga kuko. Ang tunog ng aking sariling puso ay tila isang tambol na mabilis na tumitibok sa loob ng isang saradong silid na kakabingi at puno ng kaba. Mariana, may problema ba? Tanong ni Diego, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala habang lumalapit siya sa akin. Sino ang tumawag? Bakit namumutla ka? Lumingon ako sa kanya. Gusto kong sabihin ang lahat. Gusto kong humingi ng tulong sa lalaking ito na naging kaisa ko sa galit. Ngunit naalala ko ang banta ni Mateo, walang Diego, walang pulis. Kung malalaman ni Diego, baka mas lalong manganib si Sofia. Ang buhay ng isang musmos ay mas mahalaga kaysa sa kahit anong plano ng paghihiganti. Wala. Wala ito, Diego. Pilit kong pinatatag ang aking boses. Kahit nasa loob ko, ay tila gumuguho na ang lahat. Kailangan ko lang lumabas ng sandali. May kailangan lang akong asikasuhin tungkol sa mga dokumento ng aking mga magulang. Lihim ito, ayaw kong malaman ng kahit sino muna. Tiningnan ako ni Diego ng matagal, ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat hibla ng aking kasinungalingan. Mag-iingat ka, Mariana. Huwag mong kakalimutan na hindi ka paligtas. Tumango lamang ako at mabilis na lumabas ng penthouse. Habang bumababa ang elevator, ang bawat palapag na nadadaanan ay tila isang segundo na nawawala sa buhay ni Sofia. Ang tunog ng mekanismo ng elevator ay tila isang orasang nagbibilang ng aking katapusan. Sumakay ako sa aking sasakyan at mabilis na tinahak ang address na ibinigay ni Mateo. Ang abandonadong bodega ay matatagpuan sa isang liblib na bahagi ng Bulacan, malayo sa ingay at liwanag ng Maynila. Habang nagmamaneho ang ulan, ay nagsimulang pumatak sa windshield, tila mga luhang hindi ko mailabas. Ang bawat hampas ng wiper ay tila isang paulit-ulit na tanong sa aking isipan. Bakit ako? Bakit ang bata? Pagdating ko sa bodega, ang paligid ay balot ng katahimikan at amoy ng kalawang. Ang tunog ng ulan na tumatama sa yero ay naglilikha ng isang nakakatakot na ritmo. Dahan-dahan akong bumaba ng sasakyan, ang aking mga takong ay lumulubog sa maputik na lupa.
Walang ilaw sa loob kundi ang isang maliit na bumbilya na nakabitin sa gitna ng malawak na espasyo. Nandito na ako. Sigaw ko ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bodega. Ilabas niyo si Sofia Mateo, Beatrice magpakita kayo. Mula sa dilim isang anino ang dahan-dahang lumabas. Hindi si Beatrice kundi si Mateo nakasuot ng kanyang mamahaling jacket, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng isang uri ng kabaliwan na hindi ko pa nakikita noon. Kasunod niya ay si Clara na may hawak na panyo sa kanyang ilong na tila nandidiri sa paligid. At sa isang sulok na katali sa isang lumang silya ay si Sofia. Ang kanyang maliit na mukha ay puno ng dumi at luha, ang kanyang bibig ay may busal na tela. Nang makita niya ako ang kanyang mga mata, ay nanlaki sa pag-asa at narinig ko ang kanyang mahinang ungol ng paghingi ng tulong sa likod ng busal. Tita Mariana is here, Sofia. Don't worry. Bulong ko ang aking puso ay tila binibiyak sa awa. Stop right there, Mariana. Ang malamig na utos ni Mateo. Inilabas niya ang isang makapal na bundle ng mga dokumento. Pirirmahan mo ang lahat ng ito. Isusuko mo ang 100% ownership ng Aurora Capital pabalik sa akin at kay Mom. Isusuko mo rin ang lahat ng ebidensyang hawak mo tungkol sa pagkamatay ng mga magulang mo. Gawin mo ito ngayon din at palalayain namin ang bata. Mateo, paano mo nagagawa ito? Ang tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig sa galit. Anak ito ni Danilo, ang taong nagtaksil sa akin para sa inyo. Ganito ba ninyo bayaran ang katapatan niya? Loyalty is cheap, Mariana. Sagot ni Clara habang naglalaro sa kanyang buhok. Ang kailangan namin ay ang kumpanya. Hindi namin hahayaang ang isang tulad mo ang humawak sa yaman ng mga Almeida. Pirirmahan mo na bago pa magbago ang isip ni Mateo. Patawarin mo ako, Sofia, bulong ko sa aking sarili. Nang akmang pipirma na ako, biglang bumukas ang pinto sa likuran ni Mateo. Pumasok si Danilo, ang kanyang mukha ay larawan ng isang taong nawala na sa katinuan. Ang kanyang mga mata ay pula at ang kanyang mga kamay ay puno ng dugo hindi sa kanya, kundi mula sa isang labanan na naganap sa labas. Danilo, ang sigaw ko. Ngunit hindi tumingin sa akin si Danilo. Diretso ang tingin niya kay Mateo. Sabi niyo ay ligtas ang anak ko sa Amerika, sabi niyo ay pinagamot niyo siya. Bakit siya nandito sa bodegang ito na parang hayop? Easy, Danilo, sabi ni Mateo, habang dahan-dahang inilalabas ang isang baril mula sa kanyang likuran. Ginagawa lang namin ito para siguraduhin na hindi magbabago ang isip ng kaibigan mo. Ngayong nandito ka na, ikaw na ang pumilit sa kanya. Hayop kayo, tase. Ang sigaw ni Danilo ay umalingaw-ngaw sa buong bodega. I gave up my soul for you. I betrayed the only person who truly cared for me. At ganito ang gagawin niyo sa anak ko, Pataw. Sa isang iglap ang bodega ay napuno ng kaguluhan. Akmang susugod si Danilo kay Mateo nang isang malakas na tunog ng putok ang bumitak sa hangin. Ang tunog ay hindi nanggaling sa loob, kundi mula sa labas isang grupo ng mga itim na sasakyan ang pumasok sa loob ng bodega. Ang kanilang mga ilaw ay nakakasilaw tila mga mata ng isang higanteng naghahanap ng biktima. Mula sa isa sa mga sasakyan lumabas si Beatrice Almeida, nakasuot ng kanyang itim na belo, ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Ngunit sa kanyang tabi ay isang lalaking hindi ko inaasahan. Diego. Nakatayo si Diego sa tabi ni Beatrice, ang kanyang kamay ay nakapatong sa balikat ng matanda. Tumingin siya sa akin nang walang anumang emosyon, tila ba ang lahat ng aming pinag-usapan sa penthouse ay isa lamang malaking dula. Mariana, ang malamig na boses ni Diego ay pumutol sa ingay ng ulan. I forgot to tell you one thing. Beatrice is not just my enemy. She is my provider. At ang Aurora Capital. It was never yours to begin with. It was the bait to lure all the enemies of the Almeidas into one place. Naramdaman ko ang paglamig ng aking buong pagkatao. Ang bawat pintig ng aking puso ay tila huminto. Ang guardian angel na aking pinagkatiwalaan ay siya palang arkitekto ng aking huling paghuhukom. Danilo, Mateo, Mariana, ani Beatrice habang dahan-dahang lumalapit sa gitna. Welcome to the end of your story. Diego, finish it. Itinuro ni Diego ang isang baril sa aking direksyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa akin. May isang lihim na mensahe sa kanyang mga mata na hindi ko mabasa. Tapos na ang paglalaro, Mariana. You were just a mouse in my maze, and Diego, here siya, ang arkitekto na nagtayo ng bawat pader na kinabagsakan mo.
Ang boses ni Beatrice Almeida ay parang isang matalim na kuko na kumakalos sa yero malamig at walang bahid ng awa. Nakatayo siya sa gitna ng bodegang iyon, ang kanyang itim na belo ay bahagyang hinahampas ng hangin habang ang ulan sa labas ay tila isang malakas na hagulgol na hindi marinig. Sa kanyang tabi si Diego ay nananatiling estatwa, malamig matikas at hawak ang baril na nakaturo diretso sa aking puso. Naramdaman ko ang paghinto ng mundo. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa bubong ay tila isang mabigat na semento na dumadagan sa aking dibdib. Tiningnan ko ang mga mata ni Diego, ang mga matang akala ko ay nakakita sa sakit ko, ang mga matang akala ko ay kaisa ko sa paghihiganti. Ngayon ang mga matang iyon ay kasing itim na ng gabi, walang kislap ng pagsisisi, walang bakas ng pagkakaibigan. Ang sakit ng pagkakanulo ni Danilo ay isang hiwa sa balat, ngunit ang pagkakanulo ni Diego ito ay isang saksak diretso sa kaibuturan ng aking pagkatao. Pinagkatiwalaan ko siya. Ibinigay ko sa kanya ang mga susi ng aking huling depensa. Mom, I told you, but basa. Ani Mateo habang tumatawa ng mahina ang kanyang boses, ay puno ng mapait na tagumpay. Desperada si Mariana. Akala niya ay makakahanap siya ng bayani sa isang Valderrama. Hindi niya alam na ang lahat ng yaman ni Diego ay galing sa iyo. He was just doing his job bringing the trash out. Pumirma ka na, Mariana, ang malamig na utos ni Diego. Ang dulo ng baril ay hindi gumagalaw, tila ba ang kanyang kamay ay gawa sa bakal. Don't make this harder for the child. Isuko mo na ang Aurora Capital. Isuko mo na ang mga dokumento laban kay Beatrice. Do it now. Bakit, Diego? Ang tanging lumabas sa aking bibig, ang boses ko ay paos at tila galing sa isang malalim na hukay. Ang lahat ba ng sinabi mo tungkol sa tatay mo? Tungkol sa galit mo kay Beatrice? Lahat ba yon ay dula lang? Lahat tayo ay may presyo, Mariana. Sagot ni Diego, ang kanyang panga ay bahagyang committed. And Beatrice offered me something you couldn't. Ang pagbura sa lahat ng kaso ng pamilya ko sa ibang bansa. I chose survival over your petty revenge. Survival, isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi, isang tawang humahalo sa tunog ng ulan. Ang tawag dyan ay pagkabulok, Diego. Mas masahol ka pa sa mga Almeida dahil nagpanggap kang may dangal. Enough, Ike! Sigaw ni Beatrice, ang kanyang rosaryo ay hinampas niya sa kanyang palad. Pirirmahan mo na ang mga papel o uunahin namin ang bata bago ka namin itapon sa ilog. Lumapit ako sa mesa, ang bawat hakbang ko ay tila pagyakap sa sarili kong kamatayan. Kinuha ko ang pluma. Ang aking mga kamay ay hindi nanginginig. Sa puntong ito, ang takot ay napalitan na ng isang uri ng katahimikan na mas nakakatakot pa kaysa sa kahit anong banta. Akma ko nang ididikit ang panulat sa papel nang biglang magsalita si Danilo mula sa sahig. Mariana, wag! Ang paos na tinig ni Danilo. Sinubukan niyang tumayo, ang dugo sa kanyang mukha ay humahalo sa kanyang mga luha. Wag mong ibigay sa kanila. I was wrong. I thought I was saving Sofia, but I was just leading her to her grave. Mateo y Beatrice, hindi niyo kailanman pakakawalan ng anak ko, hindi ba? Tumingin si Mateo kay Danilo ng may pandidiri. Smart move, attorney. Saksi ka sa lahat ng ginawa namin. Bakit namin kayo hahayaang mabuhay? Sa sandaling iyon, ang katotohanan ay lumabas ng walang maskara. Ang mga Almeida ay hindi nagnanais ng negosasyon. Nagnanais sila ng pagkalipol. Dahan-dahan kong ibinaba ang pluma. Tumingin ako kay Beatrice, pagkatapos ay kay Diego. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit ang aking isipan ay naging malinaw na parang kristal. Hindi ko pipirmahan ito, ang mahinahon kong sabi. What? Ang bulyaw ni Mateo, ang kanyang mukha ay namula sa galit. Diego, barilin mo na siya, ngayon na. Itinutok ni Diego ang baril sa aking noo. Naramdaman ko ang lamig ng bakal sa aking balat. Ang amoy ng langis at bakal ng sandata ay sumuot sa aking ilong. Ipinikit ko ang aking mga mata, hinihintay ang huling tunog na tatapos sa lahat. Ngunit sa halip na putok ng baril, isang malakas na tunog ng sirena ang umalingaw mula sa malayo. Hindi lang isa kundi marami. Ang asul at pulang ilaw ay nagsimulang sumilip sa mga siwang ng bodegang yero, nagbibigay ng isang nakakahilong kulay sa dilim. The police pan, ang gulat na tanong ni Beatrice. Paano, Diego, sabi mo ay malinis ang lugar na ito? Lumingon si Diego kay Beatrice at sa unang pagkakataon ang kanyang malamig na maskara ay napalitan ng isang mapanuring ngiti. Malinis nga ang lugar na ito, Beatrice.
Malinis para sa iyong sariling pag-aresto. Dahan-dahang ibinaba ni Diego ang baril at inilayo ang kanyang sarili kay Beatrice. Inilabas niya ang isang maliit na device mula sa kanyang bulsa, isang voice recorder na kanina pa nakabukas. Lahat ng inamin niyo kanina, ang tungkol sa pagkidnap sa bata, ang embezzlement at ang pag-amin ni Mateo na balak niyo kaming patayin. It's all live-streamed sa main server ng NBI. Ani Diego, ang kanyang boses ay puno ng isang uri ng katarungan na hindi ko inaasahan. Nanlaki ang aking mga mata. Tumingin ako kay Diego na ngayon ay nakatitig sa akin nang may malalim na pagsusumamo. Patawarin mo ako, Mariana. Kailangan kong gawin ito para makuha ang buong pag-amin nila. I had to let you feel the pain para maging totoo ang bawat reaction natin sa harap ng kanilang mga mata. Naramdaman ko ang panghihina ng aking mga tuhod. Isang halo-halong emosyon ng galit, ginhawa at matinding pagkalito ang bumalot sa akin. Ngunit bago pa ako makapagsalita, isang mabilis na kilos ang naganap. Si Mateo sa kanyang desperasyon ay sinunggaban ang baril na nakapatong sa mesa. Itinutok niya ito kay Sofia. "Huwag kayong lalapit." Ang sigaw ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at galit. "Kung mamamatay ako, isasama ko ang batang ito. Diego, Mariana, get back." "Mateo, huwag ang sigaw ni Beatrice, ngunit tila huli na ang lahat. Ang kanyang anak ay nawala na sa katinuan. Sa gitna ng sigawan at ng paparating na mga pulis, ang tunog ng ulan ay tila tumigil. Ang lahat ay tila gumalaw ng mabagal. Nakita ko ang daliri ni Mateo na dahan-dahang humihigpit sa gatilyo. "Huwag kang lalapit." "Mariana, isang hakbang pa at pasasabugin ko ang ulo ng batang ito. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Kung hindi ka naging matigas, kung tinanggap mo na lang na wala kang kwenta, hindi tayo aabot sa ganito." Ang boses ni Mateo ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng ulan na pumapasok sa mga butas ng bodega, kundi dahil sa matinding takot at laso ng sarili niyang pride. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik tila isang hayop na nasukol sa sulok at wala nang makitang labasan. Ang baril na hawak niya ay nakadiin sa sentido ni Sofia, ang maliit na bata, na ngayon ay wala nang mailuha. Ang tanging naririnig na lang mula sa kanya ay ang gumaralgal na paghinga sa ilalim ng busal. Napatigil ako. Ang bawat hibla ng aking kalamnan ay tila naging bato. Ang ulan na kanina ay maingay, ay tila naging isang malayong bulong na lang. Ang tanging naririnig ko ay ang mabilis at marahas na tibok ng aking puso na tila gustong kumawala sa aking dibdib. Tiningnan ko si Mateo, ang lalaking minahal ko, ang lalaking pinagsilbihan ko, at ang lalaking ngayon ay handang pumatay ng isang inosenteng musmos para lamang sa pera at kapangyarihan. "Mateo, bitawan mo ang bata." Ang mahinahon kong sabi, bagamat ang bawat salita ay parang isang mabigat na pasanin sa aking lalamunan. "Sa akin ka galit, hindi ba ako ang harapin mo? Pakawalan mo si Sofia. She has nothing to do with this. Nothing to do with this. She is the only reason why I still have leverage." Ang sigaw ni Mateo, ang laway niya ay tumatalsik sa galit. "Everything was perfect, Mom and I. We were supposed to be the kings of the city. Pero dumating ka, ang isang hamak na treasure na nangarap maging reyna. You ruined me, Mariana. You took away my dignity, my company, my life. You ruined yourself, Mateo." Singit ni Diego, ang kanyang boses ay nananatiling malamig at kontrolado sa kabila ng tensyon. Dahan-dahan niyang ibinababa ang kanyang sariling armas bilang senyas ng pakikipag-ayos, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatutok sa bawat galaw ng daliri ni Mateo sa gatilyo. "Hindi si Mariana ang sumira sa iyo. Ang sarili mong kasakiman ang nagdala sa iyo sa bodegang ito. Isuko mo na ang baril. It's over." "It's not over until I say so," ang bulyaw ni Mateo. Sa isang sulok nakita ko si Beatrice Almeida. Ang babaeng dati ay tila isang diyosa ng kapangyarihan, ay ngayon ay nakasalampak sa maputik na sahig. Ang kanyang itim na belo ay nakasabit ng lantas sa kanyang balikat. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nakahawak sa rosaryo. Nakabaon ang kanyang mga kuko sa sarili niyang palad hanggang sa dumugo ito. Ang kanyang mukha ay larawan ng isang ina na nakasaksi sa pagguho ng kanyang sariling obra maestra, ang kanyang anak. "Mateo, anak, makinig ka sa akin." Ang paos na tinig ni Beatrice. "Bitawan mo na yan. Huwag mong ituloy ang pagkakamaling ito.
I can still fix this. I can call the governor. Fix this, Mom, look around. Ang paghalakhak ni Mateo ay puno ng kapaitang tila isang baliw. Wala nang maaayos. Everyone is watching, the NBI is outside. Isang balalang at lahat tayo ay magiging headline bukas. Dahan-dahan akong humakbang ng isa. Mateo, do you remember our first anniversary nung wala pa tayong pera nung hindi pa tayo kinakain ng Almeida Group? Sabi mo sa akin ako ang iyong tahanan. I was the only person who truly knew you. Napatigil si Mateo. Ang baril ay bahagyang bumaba, ang kanyang mga mata ay panandaliang lumambot sa alaala. Ang gaslighting na madalas niyang gawin sa akin ay tila bumalik sa kanya ang emosyonal na koneksyon na tanging ako lang ang nakakaalam kung paano kalikutin. I loved you, Mateo. I really did. Patuloy ko, ang boses ko ay puno ng isang hinagpis na hindi ko na kailangang iarte. At kahit pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, ayaw kitang makitang maging isang mamatay tao. Huwag mong hayaang ang huling alaala ko sa iyo ay ang pagkitil sa buhay ng isang bata. Mariana. Ang bulong ni Mateo, ang kanyang daliri, ay nagsimulang manginig sa gatilyo. Ang luha ay nagsimulang gumuhid sa kanyang pisngi, humahalo sa dumi at pawis. Ngunit sa likod ni Mateo si Clara, na kanina pa nananahimik sa takot, ay biglang gumalaw. Sa kanyang desperasyon, na makatakas tinang kanyang sunggaban ang bag na naglalaman ng mga dokumento na nasa tabi ni Mateo. Akin yan, akin ang pera, ang sigaw ni Clara. Ang biglaang paggalaw ni Clara ay naging mitya ng panibagong gulo. Nagulat si Mateo, ang kanyang katawan ay automatikong gumalaw at sa kanyang pagkataranta ang dulo ng baril ay muling tumutok sa bata. Huwag, ang sabay-sabay na sigaw namin ni Diego. Sa sandaling iyon, ang sugatang si Danilo ay nag-ipon ng lahat ng kanyang natitirang lakas. Tulad ng isang amang handang ibigay ang huling hininga, sumugod siya patungo kay Mateo. Ang kanyang katawan ay nagsilbing isang kalasag sa pagitan ng baril at ng kanyang anak. Isang matalim at malakas na tunog ang bumasag sa katahimikan ng bodega, isang putok na tila isang kulog na walang kasunod na ulan. Napatigil ang lahat. Ang amoy ng pulbura ay humalo sa amoy ng kalawang at basa na lupa. Nakita ko ang mga mata ni Danilo na nanlaki ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas, ngunit walang tunog na lumabas. Dahan-dahang bumagsak ang kanyang katawan sa sahig, ang kanyang mga kamay ay pilit pa ring inaabot ang paanan ng silya ni Sofia. Danilo, ang sigaw ko ay tila bumasag sa aking lalamunan. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakakanginig kaysa sa putok ng baril. Tumingin si Mateo sa kanyang mga kamay, ang baril ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang pagkakahawak. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila ba doon palang pumasok sa kanyang isipan ang bigat ng kanyang ginawa. Sa labas, ang tunog ng mga yabag ng mga pulis na sumusugod na sa loob ay naging mas malakas. Ang mga bintana ay nabasag, ang liwanag ng mga flashlight ay tila mga espada na humihiwa sa dilim. Ngunit bago pa makalapit ang sinuman, nakita ko si Beatriz Almeida. Hindi siya tumakbo patungo sa sugatang si Danilo o sa umiiyak na si Sofia. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Mateo. Sa isang iglap, kinuha niya ang baril na nalaglag sa sahig. Hindi ka makukulong, anak. Ang bulong ni Beatriz, ang kanyang boses ay may dalang isang uri ng pagmamahal na mas nakakatakot kaysa sa kamatayan. I will not let them take you. Itinutok ni Beatriz ang baril sa sarili niyang sentido, habang ang kanyang isa pang kamay ay mahigpit na nakahawak sa braso ni Mateo. Mom, no, ang sigaw ni Mateo. Ang bawat segundo ay tila naging isang oras. Ang bawat hininga ko ay tila huling sandali na ng aking buhay. Tumingin ako kay Diego, na ngayon ay sumusugod na para pigilan ang trahedyang ito, ngunit tila ang distansya sa pagitan namin ay naging isang malawak na karagatan. Isang panibagong putok, ang dapat sanang dumatay sa hangin, ngunit bago pa man ito mangyari, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagpabago sa lahat. Ang lumang estruktura ng bodega, na matagal nang nabulok ng ulan at panahon, ay biglang dumaing. Ang malaking beam sa itaas ng kinalalagyan ni Beatriz at Mateo ay nagsimulang bumigay. Isang malakas na tunog ng pagguho ng bakal at kahoy ang sumunod. Ang alikabok ay bumalot sa buong paligid, itinatago ang lahat sa ilalim ng isang makapal na ulap ng guho. Mariana, tabi. Ang huling narinig ko ay ang boses ni Diego habang niyayakap niya ako at itinutulak palayo sa panganib. Nang dahan-dahang humupa ang alikabok at ang tanging naririnig na lang
ay ang malakas na pagbuhos ng ulan sa labas. Tinitigan ko ang tumpok ng guho sa gitna ng bodega. Ang katahimikan ay nakakabingi. Walang gumagalaw. Walang boses. Sino ang natira sa ilalim ng mga guhong iyon? At si Sofia. Nasaan na ang bata, Chakan? Ang katahimikan pagkatapos ng isang malakas na pagguho ay hindi laging tanda ng kapayapaan. Madalas ito ang pinakamabigat na tunog ng kamatayan. Ang bawat butil ng alikabok na lumulutang sa hangin ay tila mga abo ng isang nasunog na pangarap. Nakalubog ang aking tuhod sa maputik na sahig, ang aking mga kamay ay nanginginig habang pilit kong itinutulak ang mga piraso ng kahoy at yero. Ang ulan sa labas ay humupa na pinalitan ng isang malamig na simoy ng hangin na humahalos sa aking balat, tila isang babala na ang lahat ng aking nakilala ay tuluyan ng nagbago. Sofia, Danilo. Ang sigaw ko ay naging isang pakiusap, isang mahina at gumaralgal na boses na pilit kumakawala sa aking tuyong lalamunan. Naramdaman ko ang isang matigas at mainit na kamay sa aking balikat. Si Diego. Ang kanyang mukha ay puno ng dumi at galos ang kanyang mamahaling terno ay punit-punit na, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa akin nang may kakaibang linaw. Mariana, tumabi ka. Hayaan mo ang mga rescue team ang mahinahon niyang utos, ngunit hindi ko siya pinakinggan. Pilit kong hinukay ang tumpok ng mga guho kung saan huling nakita si Sofia. Si Papa! Ang mahinang bulong ni Sofia nang tanggalin namin ang kanyang busal. Tumingin ako sa kabilang bahagi ng guho. Doon nakahiga si Danilo, ang kanyang katawan ay nagsilbing kalasag para sa kanyang anak hanggang sa huling sandali. Ang kanyang mukha ay payapa, ngunit ang kanyang puting barong ay halos magkulay pula na dahil sa dugo. Lumapit ako sa kanya, ang bawat hakbang ko ay tila paglakad sa ilalim ng dagat, mabigat at masakit. Danilo, bulong ko habang hinahawakan ang kanyang malamig na kamay. Dahan-dahang imulat ni Danilo ang kanyang mga mata. Isang tipid na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi, isang ngiti ng paglaya. Ligtas. Si Sofia, Mariana, pumad ko. Patawarin mo ako. Wala ka nang dapat ihingi ng tawad, Danilo. Ang sabi ko habang ang mga luha ko ay pumatak sa kanyang pisngi. Salamat. Salamat sa pagliligtas sa kanya. Huminga ng malalim si Danilo sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay tumitig sa malayo. Tila nakakita na ng isang lugar kung saan wala ng sakit at pagkakanulo. Pagkatapos ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumaylay. Ang tunog ng kanyang huling hininga ay tila isang hangin na dumaan sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ngunit ang trahedya ay hindi pa natatapos doon. Mula sa ilalim ng mas malaking tumpok ng bakal at semento, narinig namin ang isang matinis at puno ng sakit na sigaw. Mateo, ang anak ko, tulungan niyo siya. Ito ang boses ni Beatriz Almeida. Nang maalis ng mga bumbero ang mga debris, bumitad ang isang tanawing hindi ko makakalimutan. Si Beatriz ay nakabaon ang kalahati ng katawan sa guho, ang kanyang mga perlas ay nagkalat sa putikan na parang mga luhang bato. Sa kanyang tabi si Mateo ay nakahiga, ang kanyang binti ay naipit ng isang malaking bakal na poste. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng dugo at ang kanyang mga mata ay dilat sa matinding trauma. Mariana, ang sigaw ni Beatriz nang makita niya ako. Utang na loob, iligtas mo ang anak ko. Gagawin ko ang lahat. Ibibigay ko sa iyo ang kumpanya, ang mansyon, lahat. Just save Mateo. Tumingin ako sa kanila. Wala akong naramdamang kagalakan. Wala akong naramdamang paghihiganti na inaasahan ko. Ang nakita ko lang ay 2 taong sinira ng sarili nilang kasakiman, nakalubog sa sarili nilang dumi. Ang hiyadangal na pilit nilang pinoprotektahan ay wala na. Ang tanging natira ay ang hubad na katotohanan ng kanilang pagkatao. Hindi mo mabibili ang buhay ng anak mo ng pera, Beatriz. Ang malamig kong sabi. Ganyan ang naramdaman ko noong mamatay ang mga magulang ko dahil sa iyo. Ganyan ang naramdaman ni Danilo noong gamitin mo ang buhay ng anak niya para sa mga plano mo. Lumingon ako kay Diego na ngayon ay nakatayo sa tabi ni Beatriz. Dahan-dahang inilabas ni Diego ang luma at kupas na rosaryo mula sa kanyang bulsa. Kilala mo ba ito, Beatriz? Tanong ni Diego, ang kanyang boses ay may dalang isang uri ng pait na nanggagaling sa maraming taon ng pag-iisa. Nanlaki ang mga mata ni Beatriz. Saan mo nakuha yan? Iyan ang rosaryo ni Julian.
Julian was my father, ani Diego. Ang lalaking itinapon mo para lang makapasok sa pamilyang Almeida. Ang lalaking namatay sa lungkot habang ikaw ay nagpapakasasa sa yaman. I am the son you never wanted, Beatrice. I am the secret you tried to bury under the foundation of this empire. Napaatras si Beatrice, ang kanyang mukha ay tila naging isang tuyong papel. Diego, anak. Huwag mo akong tawaging anak, ang putol ni Diego. Ang tanging dahilan kung bakit hindi kita hinayaang mamatay sa ilalim ng guhong ito ay dahil gusto kong makita mo kung paano mo babayaran ang bawat buhay na sinira mo. You will spend the rest of your life in a cold cell watching everything you built crumble to pieces. Habang isinasakay sina Mateo at Beatrice sa ambulansya na may kasamang escort ng mga pulis, nakita ko si Clara sa malayo. Siya ay nakaposas na rin, ang kanyang mga mamahaling damit ay putik-putik na at ang kanyang mga mata ay puno ng galit habang nakatingin sa akin. Ngunit hindi ko na siya pinansin. Wala na silang kapangyarihan sa akin. Binuhat ko si Sofia. Ang bata ay isinandal ang kanyang ulo sa aking balikat. Ang kanyang maliit na katawan ay dahan-dahang kumakalma. Tumingin ako sa langit. Ang araw ay nagsisimula ng sumikat sa horizon, nagbibigay ng isang kulay kahel na liwanag sa gitna ng madilim na gabi. Tapos na Sofia at bulong ko. Lumapit sa akin si Diego. Tiningnan niya ang bata, pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay wala na ang lamig ng paghihiganti. Ang tanging naroon ay ang isang malalim na pagod at isang maliit na kislap ng pag-asa. Ano nang susunod, Mariana? Tanong niya. Mayroon pa akong isang huling misyon, sagot ko, habang nakatingin sa gumuguho pang bodega. Kailangang malaman ng mundo ang katotohanan tungkol sa Aurora Almeida. At kailangan nating bigyan ng katarungan ang bawat taong naging biktima ng pamilyang ito. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, isang itim na kotse ang huminto sa malayo. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng NBI ang bumaba at lumapit sa amin. May hawak siyang isang asul na folder, ang parehong disenyo ng folder na ibinigay sa akin noon ni Danilo. Miss Mariana Almeida, mayroon kaming natagpo ang isang lihim na vault sa ilalim ng mansyon ng mga Almeida. Habang isinasagawa ang search warrant kanina, ani ng opisyal, may mga dokumento roon na hindi lang tungkol sa kumpanya. May mga lihim na mas malalim pa sa inasahan namin, tungkol sa inyong tunay na pamilya. Napatigil ako. Ang aking tunay na pamilya, hindi ba't ang mga magulang ko ay... Basahin niyo po ito, ang sabi ng opisyal habang inaabot ang folder. Nang buksan ko ang folder, ang unang nakita ko ay ang isang lumang litrato ng dalawang sanggol na magkamukha mga kambal, at sa likod nito nakasulat ang pangalang Mariana at Clara. Ang aking hininga ay tila tumigil. Tumingin ako kay Clara na isinasakay na sa sasakyan ng pulis. Ang babaeng itinuring kong mortal na kaaway, ang babaeng umagaw sa aking asawa, ay siya palang nawawalang kambal ko. Mariana, hindi aksidente na kinuha ka ni Beatrice mula sa ampunan noon. Kinuha ka niya dahil ikaw ang insurance niya, habang si Clara ang itinira niya sa dilim para maging sandata laban sa iyo. Ang boses ng opisyal ng NBI ay tila isang malabong ugong sa aking pandinig habang tinititigan ko ang lumang dokumento sa loob ng asul na folder. Ang amoy ng antiseptic at rubbing alcohol sa hallway ng ospital ay sumasakal sa aking hininga. Ang bawat letra sa birth certificate na hawak ko ay tila mga buhay na uod na kumakawala sa papel, bumabalot sa aking mga daliri. Mariana at Clara. Ipinanganak sa iisang gabi, sa iisang sinapupunan, ngunit pinaghiwalay ng isang tadhana na kasing itim ng carbon. Dahan-dahan kong nararamdaman ang panlalamig ng aking mga paa. Ang tunog ng aking sariling paghinga ay tila isang marahas na pagkayod ng lalamunan sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng madaling araw. Tumingin ako sa reflection ko sa salamin ng pintuan ng ICU, ang mukhang ito na buong buhay kong inakala na nag-iisa ay may kapareho pala. At ang kaparehong iyon ang babaeng nagnakaw ng aking asawa. Ang babaeng pilit akong winawasak sa loob ng 5 taon. Pumasok ako sa loob ng silid kung saan nakaratay si Beatrice Almeida. Ang tunog ng mga makinang nagbabantay sa kanyang mahinang tibok ng puso ay tila isang mabagal na martilyo na tumatama sa aking sentido. Ang bawat pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib sa ilalim ng puting kumot ay tila isang insulto sa bawat buhay na kanyang sinira. Ang kanyang mga kamay na dati ay laging may hawak na mamahaling rosaryo ay ngayon ay puno ng mga tubo at karayom.
Bakit niyang tanging salitang lumabas sa aking bibig ang boses ko ay paos at puno ng pait? Bakit mo kami pinaghiwalay? Bakit mo hinayaang maging kaaway ang sarili kong kapatid? Dahan-dahang imulat ni Beatrice ang kanyang mga mata. Wala na ang kislap ng kapangyarihan. Ang tanging natira ay ang malabong tingin ng isang babaeng malapit na sa hukay. Ngunit sa kabila ng kanyang panghihina, isang mapait na ngiti, ang gumuhit sa kanyang labi ang huling sulyap ng kanyang pagiging kontrabida. Dahil ang kapangyarihan ay hindi para sa dalawang Reyna Mariana, ang bulong ni Beatrice, ang boses niya, ay parang tunog ng tuyong dahon na nayurakan. Kinuha kita dahil kailangan ko ng isang matalinong treasurer na tapat at madaling pasunurin. At si Clara, ibinigay ko siya sa isang pamilyang malapit sa amin. Hinayaan ko siyang lumaki sa inggit. Para kapag dumating ang araw na kailangan kitang palitan, meron akong Clara na handang tumuka sa iyo. I made you sisters, but I raised you as rivals. Iyon ang sining ng pamumuno. Sining, naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa aking muka. Ang bawat himaymay ng aking pagkatao ay nanginginig sa galit. Pinaglaruan mo ang buhay namin. Pinatay mo ang mga magulang namin, pagkatapos ay ginawa mo kaming mga aso na nag-aagawan sa buto. And look at you now. Pagpapatuloy ni Beatrice, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. You won, didn't you? Pero ang tagumpay mo ay amoy dugo ng sarili mong kadugo. Clara hates you because she thinks you had the life that was meant for her. At ikaw, Mariana, mapapatawad mo ba ang sarili mo ngayong alam mong ang babaeng ipinapakulong mo ay ang kalahati ng iyong kaluluwa? Hindi ko na siya sinagot. Lumabas ako ng silid, ang aking mga hakbang ay tila paglakad sa ibabaw ng malambot na putik. Tinungo ko ang kabilang dulo ng hallway kung saan nakaupo si Clara sa isang bangko, binabantayan ng 2 pulis. Ang kanyang mga poses ay tumatama sa bakal na upuan, naglilikha ng isang malamig at malungkot na tunog. Nang makita niya ako, tumayo si Clara. Ang kanyang mukha ay puno ng dumi at tuyong luha, ngunit ang galit sa kanyang mga mata ay hindi pa rin kumukupas. Anong kailangan mo, Mariana? Gusto mo bang makita kung gaano ako kadesperada? Go ahead. Take your pictures. Ipakita mo sa buong mundo na ikaw ang bida at ako ang basura. Hindi ito totoo. Bulong ni Clara, ang kanyang boses ay tila isang mahinang iyak. Kapatid magkambal. You mean, the parents I thought abandoned me, they were murdered, at ikaw ang paboritong kinuha ni Beatrice habang ako ay pinabayaan sa hirap. Hindi tayo pinabayaan, Clara. Ang sabi ko habang nararamdaman ko ang paglambot ng aking puso sa kabila ng lahat ng sakit na ibinigay niya sa akin. Pareho tayong biktima. Ginamit niya ang inggit mo para maging bulag ka sa katotohanan. She manipulated your hunger for love and turned it into hate. Napaiyak si Clara, isang iyak na hindi ko pa narinig mula sa kanya. Ito ay hindi iyak ng pag-iinarte, kundi iyak ng isang pusong matagal nang naghahanap ng tahanan. Sa sandaling iyon, hindi ko nakita ang babaeng umagaw kay Mateo. Nakita ko ang batang Mariana na umiiyak din noong mamatay ang aming mga magulang. Dahan-dahan ko siyang nilapitan at sa kabila ng mga posas ay niyakap ko siya ng mahigpit. Ang aming mga luha ay naghalo, tila isang ritual ng paglilinis sa 5 taon ng kasinungalingan. Patawarin mo ako, Mariana? Ang hagulgol ni Clara. I was so stupid. Akala ko kapag nakuha ko si Mateo, magiging masaya na ako. Akala ko kapag nasaktan kita, mababawasan ang sakit na nararamdaman ko. But I was just a puppet. I'm so sorry. Sa malayo nakita ko si Diego na nakatayo nakamasid sa aming muling pagkikita. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit may kasamang paggalang. Alam niya ang bigat ng katotohanan ito. Alam niya na ang bawat pamilya sa ilalim ng anino ng mga Almeida ay may mga sugat na hindi kayang hilumin ng pera. Ngunit sa gitna ng aming pagyayakapan, isang emergency alarm ang tumunog mula sa loob ng silid ni Beatrice. Ang mga nurse at doktor ay mabilis na nagtatakbuhan patungo sa loob. Ang tunog ng mga yabag sa hallway at ang sigawan ng mga medical team ay naging isang kaguluhan. Miss Mariana, si Mrs. Beatrice. Sigaw ng isang nurse habang itinutulak ang isang crash cart. Tumingin ako kay Clara, ang aking kapatid, ang aking kaaway, ang aking bagong simula. Hayaan mo na siya, Clara, ang mahinahon kong sabi. Ang kanyang oras ay tapos na, ngunit ang sa atin ay kasisimula pa lamang.
Habang ang araw ay tuluyan ng sumisikat, naglalakad kami ni Clara, ako sa kanyang tabi. Ang aking kamay ay nakapatong sa kanyang balikat, patungo sa kung saan nakahiga ang katawan ni Danilo. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang presyo nito ay ang pagkawasak ng lahat ng aming kinagisnan. Ngunit may isang tanong na nananatili sa aking isipan. Habang tinitingnan ko si Diego, na dahan-dahang lumalayo sa hallway. Kung si Diego ay anak din ni Beatrice, at kami ni Clara ay magkambal na kinuha ni Beatrice, ano pa ang mga lihim na itinatago ng mga dokumento sa ilalim ng mansyon? Isang huling papel ang nakita ko sa dulo ng folder, isang dokumento ng paglilipat ng lahat ng utang ni Mateo sa isang hindi kilalang tao. At ang petsa nito ay kahapon lamang. Sino ang bibili ng utang ng isang taong bagsak na? At bakit tila ang aming pagkapanalo ay isa na namang bagong patibong sa isang mas malaking laro? Patay na ang reyna, pero bakit parang mas lalong bumibigat ang korona sa aking ulo? Ay mapapakitat. Ang bulong na iyon ay tila isang sumpa na lumabas sa aking mga labi habang nakatitig ako sa mahaba at tuwid na linya sa monitor ng ospital. Ang nakabibinging tunog ng makina na hudyat ng huling hininga ni Beatrice Almeida ay umalingaw-ngaw sa buong silid, ngunit sa halip na ginhawa, isang kakaibang guwang ang naramdaman ko sa aking dibdib. Ang babaeng naging arkitekto ng aking impyerno ay wala na dala ang lahat ng kanyang mga lihim sa hukay. Dahan-dahan kong ibinaba ang asul na folder sa tabi ng kanyang malamig na kamay. Ang bawat pahina nito ay tila isang latay na hindi na maghihilom. Mariana at Clara, kambal na ipinagpalit sa kapangyarihan. Tumingin ako kay Clara na nakatayo sa pinto, ang kanyang mga posas ay dahan-dahang tinanggal ng mga pulis dahil sa aking pakiusap. Ang kanyang mukha ay parang isang lanta na rosas tuyo, ang mga mata ngunit puno ng isang uri ng pagod na tanging ang mga taong nawalan ng lahat ang makakaunawa. Wala na siya, Clara. Ang mahinahon kong sabi, ang boses ko ay tila galing sa malayo. Dapat ba akong umiyak, Mariana? Ang tanong ni Clara, ang kanyang boses ay may pait at lungkot. Dapat ba akong magluksa para sa babaeng nagnakaw sa akin ng pagkakataong tawagin kang ate sa loob ng 30 taon? She made me a monster, and then she died before I could even hate her properly. Magbabayad si Mateo, bulong ni Clara. Hindi ko hahayaang maging biktima ka na naman niya. Ngunit habang tinitingnan ko ang huling dokumento, sa folder ang tungkol sa pagbili ng utang ni Mateo, isang matinding kaba ang gumapang sa aking batok. Sino ang taong may sapat na yaman at lakas ng loob para sagipin ang isang lalaking wasak na ang reputasyon? Diego Gibatuhe. Ang tawag ko nang makita ko siyang pumasok sa silid. Ang kanyang mga mata ay nananatiling misteryoso, tila may alam siyang hindi ko pa natutuklasan. Alam mo ba kung sino ang bumili ng mga utang ni Mateo? Bakit tila lahat ng bangko ay biglang tumigil sa pag-pressure sa kanya kahapon lang? Hindi sumagot si Diego agad. Lumapit siya sa bintana at tinanaw ang abalang kalsada sa labas. Ang mundong ito ay parang chessboard, Mariana. Akala natin ay tayo na ang nagpapatakbo ng laro, pero may mga piraso na gumagalaw nang hindi natin nakikita. Ang bumili ng utang ni Mateo ay hindi isang kumpanya. Ito ay isang tao. Sino't kid? Tanong ko, ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng paparating na gulo. Inilabas ni Diego ang isang business card mula sa kanyang bulsa. Wala itong pangalan ng kumpanya kundi isang logo lamang ng isang lumang orasan na walang mga kamay. Narinig mo na ba ang tungkol sa The Clockmaker? Ang taong nagliligtas sa mga makapangyarihang pamilya kapalit ng kanilang kaluluwa. Bago ko pa masagot ang tanong ni Diego, ang aking cellphone ay biglang tumunog. Isang unknown number. Nang sagutin ko ito, isang pamilyar na boses ang narinig ko. Isang boses na akala ko ay tuluyan nang nawala sa aking buhay. Hello, Mariana. Long time no see. Ang aking hininga ay tila tumigil. Ang boses na yon, hindi ito kay Mateo, hindi rin ito kay Danilo. Tatay, ang panginginig ng aking boses ay hindi ko na naitago. Ang akala mo ba ay madali akong mamatay sa aksidenteng iyon? Ang sabi ng boses sa kabilang linya, may kasamang mahinang tawa na puno ng pait. I built Aurora Capital for you, Mariana, but I didn't expect you to partner with a Valderrama. Your father is coming home, but not for a reunion. I'm coming to take back everything Beatrice stole from me,
including you. Napabitaw ako sa aking cellphone. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Tumingin ako kay Diego na ngayon ay nakatingin sa akin nang may kakaibang awa. Hindi patay ang tatay mo, Mariana, ani Diego ng mahinahon. Siya ang clockmaker. At siya ang bumili ng utang ni Mateo para gamitin ang asawa mo laban sa iyo. Naramdaman ko ang pag-ikot ng paligid. Ang katarungang akala ko ay hawak ko na ay isa palang bagong laro ng pagmamanipula. Ang aking ama, ang taong iniyakan ko ng 20 taon, ay siya palang huling kontrabida sa dulo ng aking paglalakbay. Bakit, Diego, bakit hindi mo sinabi sa akin? Ang sigaw ko, ang luha ay muling dumaloy sa aking mga pisngi. Dahil ang tatay mo ang nag-utos sa akin na bantayan ka, ang sagot ni Diego. But I realized that he is more dangerous than Beatrice ever was. Mariana, kailangan nating umalis dito, ngayon din. Sa labas ng ospital, isang hilera ng mga itim na sasakyan. Ang dahan-dahang huminto. Ang mga pinto ay sabay-sabay na bumukas at ang mga lalaking nakasuot ng itim na suit ay nagsimulang pumasok sa loob ng building. Andito na sila? Bulong ni Clara habang mahigpit na humahawak sa aking braso. Anak, ang pag-ibig ay isang utang na dapat bayaran ng buong katapatan. At ang katapatan mo, Mariana, ay pag-aari ko simula pa noong isilang ka. Ang tinig na iyon sa kabilang linya ng telepono ay tila isang malamig na haplos ng kamatayan sa aking pandinig. Ang bawat salita ay parang isang mabigat na tipak ng yelo na dumudurog sa aking puso. Julian. Ang pangalan ng aking ama na 20 taon kong ipinagdasalang pangalang itinanim ko sa aking alaala bilang isang bayani ay isa palang Panginoon ng mga anino. Naramdaman ko ang paghina ng aking mga tuhod. Ang asul na folder na hawak ko ay dahan-dahang nalaglag, ang mga papel ay nagkalat sa sahig ng ospital na tila mga puting talulot ng bulaklak sa isang libing. Ang tunog ng pagbagsak ng folder ay nilunod ng mabibigat na yabag ng mga lalaking nakasuot ng itim na suit na ngayon ay mabilis na naglalakad sa hallway. Ang bawat hakbang nila ay tila isang martilyo na tumitibok sa aking sentido. Mariana, kailangan nating kumilos. Ang bulong ni Diego habang hinahawakan ang aking siko. Ang kanyang mga mata ay panay ang sulyap sa dulo ng pasilyo. Hindi na sila titigil hanggat hindi ka nila nakukuha. Ang clockmaker ay hindi tumatanggap ng salitang hindi. Bakit, Diego? Ang tanong ko, ang boses ko ay tila isang mahinang iyak. Bakit kailangang maging ganito? Ang akala ko ay tapos na ang lahat nang mamatay si Beatrice. Si Beatrice ay isang pader lamang, Mariana. Ang tatay mo, siya ang buong labirinto. Sagot ni Diego habang mabilis kaming hinihila patungo sa fire exit. Si Clara, sumunod ka. Napatitig ako kay Clara. Ang aking kambal ay nakatayo sa tabi ng kama ni Beatrice, ang kanyang mga mata ay dilat sa takot. Ang babaeng dati ay puno ng katusuhan, ay ngayon ay tila isang batang paslit na hindi alam kung saan tatakbo. Ngunit nang magtama ang aming mga paningin, nakita ko ang isang bagong kislap sa kanyang mga mata, ang kislap ng isang kapatid na handang lumaban. Mabilis kaming bumaba sa hagdanan ng fire exit. Ang tunog ng aming mga takbo at ang paghingal namin ay umalingaw sa sementadong pasilyo. Ang bawat palapag na nadadaanan namin ay tila isang hakbang palayo sa liwanag at patungo sa isang mas malalim na kadiliman. Nakarating kami sa basement parking kung saan naghihintay ang isang hindi kilalang sasakyan. Ngunit bago pa kami makalapit, isang pamilyar na figura ang humarang sa amin, si Mateo. Nakatayo siya sa gitna ng parking lot, ang kanyang binti ay may benda at ang kanyang braso ay nakasabit sa sling, ngunit ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng sakit. Sa halip, ang naroon ay isang mapait na ngiti. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa akin. Saan kayo pupunta? Ang tanong ni Mateo, ang kanyang boses ay may dalang isang uri ng pagmamataas na tila ba hawak niya muli ang buong mundo. Akala niyo ba ay ganoon lang kadaling takasan ng clockmaker? He saved me, Mariana. Binayaran niya ang lahat ng utang ko. Binigyan niya ako ng bagong buhay para lamang sa isang kondisyon, ang ibigay ka sa kanya. Hayop ka, Mateo. Ang sigaw ni Clara, akmang susugod siya, ngunit pinigilan ko siya. Ganyan ka ba kadesperado, Mateo? Ang malamig kong sabi, habang humahakbang ako sa harap ni Diego. Pagkatapos mong maging aso ni Beatrice, magiging aso ka naman ng tatay ko. Ang tawag dito ay survival, Mariana. Sagot ni Mateo,
habang dahan-dahang lumalapit ang mga lalaking nakaitim sa likuran niya. Ang tatay mo ay may planong hindi mo maintindihan. Aurora Capital. Iyon ay isang maliit na bahagi lang. He wants to rebuild the empire at ikaw ang magiging mukha nito. Isang reynang walang boses sunod-sunuran sa kanyang bawat galaw. Naramdaman ko ang pag-akyat ng galit sa aking dibdib, isang galit na mas matindi kaysa noong pinalayas ako sa mansyon. Ang mga lalaking ito, ang pamilyang ito, palagi nila akong itinuturing na isang gamit, isang premyo, isang biktima. Hindi ako sasama sa iyo, ang matigas kong paninindigan, at hindi ko hahayaang hawakan mo muli ang buhay ko. Hindi ikaw ang magpapasya, Mariana, sabi ni Mateo, habang itinataas ang kanyang kamay bilang senyas sa mga tauhan niya. Sa sandaling iyon, ang tunog ng isang mabilis na sasakyan na pumasok sa basement ay bumasag sa tensyon. Ang gulong nito ay humalinghing sa semento habang mabilis itong huminto sa pagitan namin at nina Mateo. Ang pinto ay bumukas at lumabas si Sofia kasama ang isang matandang babae na hindi ko kilala, ngunit may mga matang puno ng katatagan. Tita Mariana, sakay na po, ang sigaw ni Sofia. Hindi na kami nag-atubili. Sa tulong ni Diego, mabilis kaming sumakay sa sasakyan. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ay tila isang huling hudyat ng aming pagtakas. Habang humaharurot ang sasakyan palabas ng basement, nakita ko sa side mirror ang mukha ni Mateo na unti-unting lumiliit ang kanyang galit na mukha ay napalitan ng isang anino ng pagkatalo. Ngunit habang kami ay nasa loob ng sasakyan, tumingin ako sa matandang babaeng nagmamaneho. Ang kanyang mukha ay pamilyar. Tila ba nakita ko na siya sa mga lumang litrato ng aking ina. Sino po kayo? Tanong ko. Ako ang iyong Lola Rosa Mariana. Ang mahinahong sagot niya habang hindi inaalis ang tingin sa kalsada. Ang ina ng iyong tunay na ina, at narito ako para sabihin sa iyo ang katotohanan na hindi kayang sabihin ni Julian. Ang Aurora Capital ay hindi itinayo para sa iyo. Itinayo iyon para itago ang huling lihim ng mga Almeida, ang lihim kung bakit kailangang mamatay ng anak ko 20 taon na ang nakalilipas. Napakapit ako sa upuan. Ang bawat sikreto ay tila isang panibagong sugat. Tumingin ako kay Clara at nakita ko ang parehong takot at determinasyon sa kanyang mga mata. Kami ay magkapatid, mga biktima ng isang madilim na kasaysayan, ngunit sa pagkakataong ito hindi kami papayag na maging mga biktima na lamang. Saan tayo pupunta pong? Tanong ni Diego. Sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, sagot ni Lola Rosa. Sa lumang reclamation site. Doon natin tatapusin ang orasan ng clockmaker. Ang bawat pihit ng kamay ng orasan ay tila isang hakbang patungo sa sarili nating libingan, at ang tanging paraan para pigilan ito ay ang basagin ang mismong makina. Ang lumang reclamation site ay isang malawak at abandonadong lupain sa gilid ng dagat, kung saan ang amoy ng kalawang at alat ng dagat ay humahalo sa amoy ng nabulok na basura. Ang mga kalansay ng mga crane at hindi natapos na mga gusali ay nakatayo sa ilalim ng madilim na langit, tila mga higanting bantay ng isang nakaraang kinuhanan ng limot. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga batuhan ay tila isang marahas na bulong paulit-ulit na nagpapaalala sa akin na dito nagsimula ang lahat ng sakit. Dahan-dahang huminto ang sasakyan ni Lola Rosa. Ang tunog ng makina na namatay ay pinalitan ng nakabibinging katahimikan ng gabi. Tumingin ako sa labas. Sa gitna ng masukal na damuhan, isang figura ang nakatayo sa tapat ng isang lumang parola. Nakasuot siya ng puting Amerikana, ang kanyang tindig ay matikas at puno ng awtoridad, ang eksaktong tindig na nakikita ko sa aking sarili sa harap ng salamin. Julian ni Pishpasyan. Ang bulong ni Lola Rosa, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang lalaking nangarap maging Panginoon ng dagat ngunit naging halimaw ng mga anino. Bumaba kami ng sasakyan. Ang bawat hakbang ko sa maputik na lupa ay tila may kasamang bigat ng 20 taon ng kasinungalingan. Nakahawak si Clara sa aking braso, ang kanyang panginginig ay nararamdaman ko hanggang sa aking buto. Si Diego ay nananatiling alerto, ang kanyang mga mata ay tinitignan ang bawat sulok ng dilim. Mariana, Clara, aking mga anak. Ang boses ni Julian ay umalingaw-ngaw, malalim at puno ng isang uri ng pagmamahal na nakakapangilabot. Welcome home. Halos 2 dekada ko ring hinintay ang sandaling ito. Huwag mo kaming tawaging anak. Ang sigaw ni Clara, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Pinanood mo kaming sirain ni Beatriz. Hinayaan mo kaming maging mga biktima ng pamilyang iyon habang nagtatago ka sa dilim.
Humarap sa amin si Julian. Sa ilalim ng malabong ilaw ng buwan, nakita ko ang kanyang mukha, may mga pilat ng nakaraan, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng determinasyon na kasing tigas ng bakal. Ginawa ko ang lahat para sa inyo. Beatrice needed to be destroyed from the inside. At sino ang mas mahusay na gagamitin kundi ang sarili niyang manugang at ang babaeng nagnanasa sa kanyang anak? I gave you the tools, Mariana. Aurora Capital was your sword. Clara's jealousy was your shield. Tumawa ng mahina si Julian, isang tawang walang kagalakan. Casualties of war, Mariana. Ang katarungan ay nangangailangan ng sakripisyo. Ang nanay niyo, siya ang unang nag-alay ng buhay para sa imperyong ito. Alam niyo ba kung bakit kailangang mamatay ni Elena hindi dahil sa lupa, kundi dahil nalaman niya na ang Aurora Capital ay hindi para sa katarungan, kundi para sa paglilinis ng maruming pera ng mga Almeida na ninanakaw ko rin para sa sarili ko. Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking paligid. Ang aking ama, siya ang arkitekto ng lahat. Siya ang magnanakaw na nagtago sa likod ng maskara ng biktima. And now Mateo is here to finalize everything, patuloy ni Julian habang itinuturo ang dilim sa likuran namin. Mula sa mga anino lumabas si Mateo, hawak ang isang laptop at mga dokumento. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng pagkatalo. Siya na ngayon ang bagong tagapagpatupad ng utos ni Julian. Mariana, pirirmahan mo na ang pagsasali ng lahat ng asset ng Aurora sa bagong trust fund ni Julian. Pagkatapos nito, malaya na kayo ni Clara. Maari na kayong magsimula ng bagong buhay sa ibang bansa. At paano kami makakapagsimula ng bagong buhay kung ang bawat sentimong hawak namin ay amoy dugo ng aming pamilya? Ang tanong ko. Ang boses ko ay kasing talim ng labaha. Huwag ka nang maging moralista, Mariana. Bulyaw ni Mateo. Si Diego, do you think he's a saint? Ask him why he stayed with Julian for so long. Ask him what he did to my father. Lumingon ako kay Diego. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako kay Julian. Ginawa ko ang dapat kong gawin para mabuhay, Mateo. Pero ang kaibahan nyo, alam ko kung kailan dapat tumigil. Sa isang iglap ang katahimikan ng gabi ay binalot ng tunog ng paparating na mga helicopter. Ang malalakas na ilaw ay tumama sa amin, nagpapakulay sa reclamation site ng puti at asul. Ang mga sirena ng pulis ay nagsimulang umalingaw mula sa lahat ng direksyon. Julian Valderrama, sumuko na kayo. Napapaligiran na ang lugar na ito. Ang boses mula sa megaphone ay pumutol sa hangin. Ngunit hindi natakot si Julian. Sa halip, kinuha niya ang isang remote control mula sa kanyang bulsa. Akala niyo ba ay papatalo ako ng ganun lang? Ang lugar na ito ay nakatanim ng mga pampasabog sa ilalim ng pundasyon ng reclamation project. Isang pindot ko lang at lahat tayo ay lalamunin ng dagat. Nanlaki ang aking mga mata. Tatay, huwag. May bata rito, si Sofia. Tumingin si Julian kay Sofia, pagkatapos ay sa amin ni Clara. Isang sandali ng pag-aalinlangan ang dumaan sa kanyang mga mata, ngunit agad itong napalitan ng isang uri ng kabaliwan. Kung hindi mapapasa akin ang tagumpay na ito, walang sino mang makakakuha nito. Sa gitna ng krisis na ito, si Clara ay biglang bumitaw sa aking braso at tumakbo patungo kay Mateo. Sa kanyang bilis, inagaw niya ang laptop mula sa mga kamay nito at itinapon ito diretso sa malalim at maalat na tubig ng dagat. No out! Ang sigaw ni Mateo habang tinatangka niyang abutin ang laptop, ngunit huli na ang lahat. Ang bawat lihim na file, ang bawat piraso ng ebidensya ng clockmaker ay lumubog na sa pusod ng dagat. Nagalit si Julian, itinaas niya ang remote, ang kanyang daliri ay nakadiin na sa gatilyo ng pagsabog. You ungrateful brat! Sa sandaling iyon, ang tunog ng isang putok ng baril ay bumasag sa lahat, hindi mula sa pulis, kundi mula kay Diego. Ang bala ay tumama sa braso ni Julian, nagdulot upang mabitawan niya ang remote. Sumugod ang mga pulis. Ang kaguluhan ay naging isang madilim na dula ng mga huling sandali. Habang kinakaladkad si Julian at Mateo, ang aking ama ay tumingin sa akin ng may matinding poot. Hinding-hindi ka magkakaroon ng kapayapaan, Mariana. Ang dugo ko ay nasa iyo. Ang huling sigaw ni Julian bago siya isakay sa sasakyan ng pulis. Naiwan kami sa gitna ng guho, ang ulan ay muling nagsimulang pumatak ng mahina. Niyakap ko si Clara at sa gitna ng aming paghagulgol, naramdaman ko ang paglapit ni Diego. Sofia ran to me, hugging my waist tightly. Tapos na ba, tita? Ang tanong ni Sofia.
Tumingin ako sa malawak na dagat kung saan ang anino ng clockmaker ay tuluyan ng lumubog. Oo, Sofia, tapos na ang gabi. Ngunit habang kami ay paalis isang huling sulyap, ang ibinigay ko sa lumang parola. Isang maliit na pulang ilaw, ang nagniningning pa rin sa loob nito isang backup server na hindi namin napansin. Isang huling mensahe ang lumabas sa screen na tanging ako lang ang nakakita bago ito tuluyang mamatay. Ang orasan ay huminto, ngunit ang alaala ay mananatili. Ang katahimikan sa loob ng silid ng korte ay may dalang bigat na tila isang dambuhalang bato na nakadagan sa dibdib ng lahat. Ang amoy ng lumang papel semento at ang malamig na buga ng aircon ay humahalo sa tensyon na nagmumula sa bawat panig ng kwarto. Nakaupo ako sa unahan suot ang isang payak, ngunit malinis na puting damit isang simbolo ng aking hangaring magsimula muli mula sa gitna ng dumi at dugo. Sa aking tabi ay nakaupo si Clara. Wala na ang kanyang mga posas ngunit ang kanyang mga balikat ay nananatiling nakayuko. Tila ba pasanin pa rin niya ang bigat ng kanyang mga nagawang pagkakamali. Ang bawat mahinang paghinga niya ay naririnig ko isang ritmong puno ng pagsisisi. Sa kabilang panig naman nakita ko sina Julian at Mateo, nakasuot ng dilaw na damit ng preso binabantayan ng mga armadong gwardya. Ang mukha ni Julian ay kasing tigas pa rin ng bato, habang si Mateo ay hindi makatingin, nang diretso ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig. Sa sala ng korte na ito binabasa ang hatol. Ang boses ng hukom ay umalingaw-ngaw, bawat salita ay parang isang hatol ng tadhana. Julian Valderrama at Mateo Almeida, napatunayan ng korteng ito na kayo ay nagkasala sa mga krimen ng kidnapping, embezzlement, falsification of public documents at conspiracy to commit murder. Kayo ay hinahatulan ng habang buhay na pagkabilanggo ng walang pagkakataon para sa parol. Tapos na Mariana pa. Ang bulong ni Diego sa aking likuran. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang pumatong sa aking balikat, isang haplos na puno ng katiyakan at pag-aalaga. Hindi pati ang mahinahon kong sagot habang tumitingin ako kay Clara. Matapos ang paglilitis, tinungo namin ang isang tahimik na sementeryo sa tuktok ng burol. Ang hangin ay malinis at may dalang amoy ng mga sariwang bulaklak. Sa harap ng 2 puntod na matagal nang napabayaan, inilapag namin ni Clara ang mga puting rosas. Ito ang mga magulang namin, ang mga taong naging mitya ng isang digmaang hindi nila ginusto. Inay, Itay, magkasama na po kami. Ang boses ni Clara ay nanginginig sa paghagulgol habang nakaluhod sa harap ng puntod. Patawarin niyo po ako kung naging bulag ako. Patawarin niyo po ako kung naging kaaway ko ang sarili kong kapatid. Lumuhod ako sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Ang init ng aming mga palad ay tila isang dugtong na naghihilom sa 20 taon ng pagkakalayo. Wala nang dapat ipaliwanag, Clara. Ang mahalaga ay narito tayo ngayon. Hindi na tayo mga biktima ng mga Almeida at hindi na rin tayo mga tauhan sa laro ni Julian. Tayo ay si Mariana at Clara, magkapatid. Isang matagal na sandali ng pagdadalamhati at pagtanggap ang lumipas. Ang tunog ng mga ibon sa paligid at ang mahinang kaluskos ng mga dahon sa hangin ay tila isang oyayi ng kapayapaan. Sa puntong ito naramdaman ko ang tunay na pag-asa, hope at patawad, forgiveness. Hindi dahil kinalimutan ko ang sakit, kundi dahil pinili kong huwag na itong hayaang kontrolin ang aking bukas. Sa pag-uwi namin, dumaan kami sa isang maliit na bahay ampunan na itinayo ko gamit ang natitirang pondo ng Aurora Capital, ang Aurora Elena Foundation. Doon ay sinalubong kami ni Sofia. Ang bata ay tumatakbo patungo sa amin, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan. Tita Mariana, Tita Clara, ang masayang sigaw ni Sofia habang yumayakap sa aming mga binti. Binuhat ko ang bata at tiningnan ang malawak na tanawin ng lungsod mula sa malayo. Ang gusali ng Almeida Tower ay naroon pa rin nagniningning sa ilalim ng papalubog na araw, ngunit hindi na ito ang sentro ng aking mundo. Ang tunay kong kayamanan ay nasa aking mga bisig, at ang tunay kong kapangyarihan ay ang kakayahang magmahal muli sa kabila ng lahat ng pagtataksil. Ano nang plano mo sa Aurora, ating tanong ni Clara, habang pinupunasan ang kanyang mga luha, at binibigyan ako ng isang matamis na ngiti. Gagawin nating itong isang lugar, kung saan ang mga taong tulad natin ay makakahanap ng proteksyon, sagot ko. Wala nang orasan na magdidikta sa atin, Clara. Ngayon tayo na ang may hawak ng sarili nating panahon. Naglakad kami patungo sa sasakyan kasama si Diego at Sofia. Ang bawat hakbang namin sa damuhan ay tila isang pag-iwan
sa mga tinik ng nakaraan. Ang hapdi ng sampal ni Beatrice ay wala na ang pait ng pagkakanulo ni Danilo, ay naging isang aral ng katatagan, at ang takot sa clockmaker ay naging isang inspiration para maging malaya. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa sementeryo, isang huling sulyap ang ibinigay ko sa langit. Ang huling sinag ng araw ay tila isang gintong basbas sa aming bagong simula. Ang hiya ay napalitan ng dangal, ang galit ay napalitan ng kapayapaan, at ang sugat ay naging isang marka ng tagumpay. Papa. Ang bawat pilat sa aking pisngi at sa aking puso ay hindi na tanda ng kahihiyan. Sila na ngayon ang aking mapa patungo sa isang buhay na ako mismo ang may kata. Ang sikat ng umaga ay marahang sumisilip sa malalaking bintana ng bagong opisina ng Aurora Elena Foundation. Ang amoy ng sariwang pintura at mga bagong bulaklak ay humahalo sa linis ng hangin, isang malaking kaibahan sa nakakasakal na amoy ng insenso at luma na gamit sa mansyon ng mga Almeida. Nakatayo ako sa gitna ng silid, tinitingnan ang isang maliit na frame sa aking lamesa, isang litrato naming dalawa ni Clara, nakangiti sa harap ng puntod ng aming mga magulang. Hindi ito litrato ng pagluluksa, kundi litrato ng paglaya. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Ang tunog ng marahang pag-ikot ng seradura ay sinundan ng pagpasok ni Clara. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na damit, ang kanyang mukha ay maliwanag at wala na ang mabigat na kolorete na dati niyang ginagamit para itago ang kanyang lungkot. Ate, handa na ang mga bata para sa unang araw ng klase sa foundation. Ani Clara, ang kanyang boses ay puno ng sigla, na matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Sofia is leading the group. Napakatalino, talagang bata manang mana sa iyo. Salamat Clara, bulong ko. Salamat sa pananatili sa tabi ko. Akala ko noon ang tagumpay ay ang makitang bumagsak ang lahat ng nanakit sa akin. Pero mali pala ako. Ang tunay na tagumpay ay ang makita kang nakangiti ng ganito. I should be the one thanking you, ate, tugon ni Clara. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nagtubig. Binigyan mo ako ng pangalan na hindi kailanman mabibili ng kahit anong yaman ni Beatrice. Binigyan mo ako ng pamilya. Lumabas kami ng opisina at tinungo ang garden ng foundation. Doon nakita namin si Diego na nakaupo sa isang bangko, pinapanood si Sofia na naglalaro sa damuhan. Nang makita niya kami, dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang tindig ay matikas pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay wala na ang lamig ng isang espiya. Ang bawat hakbang niya patungo sa akin ay may dalang isang uri ng respeto at pagmamahal na hindi kailanman naging mapanira. Everything is settled, Mariana, sabi ni Diego, habang dahan-dahang hinahawakan ang aking kamay. Ang init ng kanyang palad laban sa akin ay tila isang anchor sa gitna ng payapang dagat. Ang mga ari-arian ni Julian ay tuluyan nang na-liquidate para sa foundation. Wala na siyang anumang koneksyon sa mundong ito. At si Mateo, yung tanong ko kahit alam ko na ang sagot. He's serving his time. Nabalitaan ko na nagsimula na siyang mag-aral sa loob ng kulungan. Baka sa huling pagkakataon, mahanap niya ang kanyang sarili nang wala ang anino ng kanyang ina, sagot ni Diego. Humarap ako sa malawak na tanawin ng lungsod. Ang araw ay mataas na sa langit, nagbibigay ng gintong liwanag sa bawat sulok ng Maynila. Ang orasan sa dingding ng foundation ay dahan-dahang tumitibok, isang ritmo ng katotohanan, hindi na ng pananakot. Mariana, tawag ni Diego, ang kanyang boses ay naging malambing. Ano ang iniisip mo? Iniisip ko na sa wakas, huminto na ang orasan ng clockmaker. Ang mahinahon kong sabi habang isinasandal ang aking ulo sa kanyang balikat. At sa bawat segundo na lumilipas simula ngayon, hindi na ako matatakot na maubusan ng oras, dahil ang oras na ito ay akin na. Isang kilig na sandali ang namayani nang dahan-dahang humalik si Diego sa aking noo. Walang mga salitang kailangan dahil ang katahimikan sa pagitan namin ay puno ng mga pangakong hindi na kailangang isulat sa papel. Ang aming mga puso ay nag-uusap sa isang wikang tanging ang mga taong nakaligtas sa bagyo lamang ang nakakaunawa. Tumingin ako kay Sofia na masayang tumatakbo sa ilalim ng init ng araw. Ang kanyang tawa ay tila isang musika na bumubura sa bawat sigaw ng sakit na narinig ko sa bodegang iyon. Ang bawat bata sa foundation na ito ay isang buhay na patunay na ang kabutihan ay palaging makakahanap ng paraan para sumibol kahit sa pinakamahirap na lupa. Ito ang aking huling paghihiganti, hindi sa pamamagitan ng galit kundi sa pamamagitan ng pagpapakita sa mundo na ang isang Mariana Almeida, isang babaeng pinalayas, sinampal at pinagtaksilan ay kayang bumuo ng isang imperyo ng pag-ibig
mula sa abo ng kanyang nakaraan. Habang ang hangin ay marahang humahalos sa aming mga mukha, alam ko na ang kabanatang ito ng aking buhay ay tapos na. Ang mga tinik ay natuyo na, at sa kanilang kinalalagyan ang mga rosas ng bukas ay nagsisimula na ring mamukadkad. Ang bawat dapit hapon ay hindi hudyat ng pagtatapos, kundi isang pangako na ang araw ay muling sisikat bitbit ang mga aral ng kahapon at ang pag-asa ng bukas. 3 taon ang mabilis na lumipas, mula nang gumuho ang imperyo ng mga Almeida at huminto ang orasan ng clockmaker. Nakatayo ako sa balkonahe ng aming maliit na bahay sa tabing dagat sa Batangas. Pinapanood ang paghalik ng kulay kahel na araw sa asul na katubigan. Ang tunog ng banayad na alon na humahampas sa pampang ay tila isang oyay na nagpapakalma sa aking kaluluwa, isang malaking kaibahan sa maingay at mapanlinlang na mundo ng Makati na tinalikuran ko na. Ate, luto na ang hapunan. Nagluto ako ng sinigang iyong paborito ni Nanay Tan. Ang tawag ni Clara mula sa loob. Lumingon ako at ngumiti. Ang aking kapatid ay wala na ang bakas ng pait at inggit sa kanyang mga mata. Si Clara ay naging katuwang ko sa pagpapatakbo ng aming foundation at sa bawat batang tinutulungan namin, tila ba unti-unting nabubura ang mga pilat ng aming nakaraan. Ang pagpapatawad ay hindi isang mabilisang proseso. Ito ay isang mahabang paglalakbay na pinili naming tahakin ng magkasama. Napatawad ko na siya hindi dahil kinalimutan ko ang sakit, kundi dahil mas pinili naming pahalagahan ang dugong nag-uugnay sa amin kaysa sa lason na itinanim ni Beatrice. Wait lang, Tita Clara, tinutulungan ko pa po si Tito Diego sa mga shell palm. Ang masayang sigaw ni Sofia. Nakita ko silang dalawa sa buhanginan. Si Sofia ay lumalaking malusog at puno ng kagalakan malayo sa takot na naranasan niya sa bodegang iyon. Si Diego naman na nananatiling matatag na haligi sa aking buhay ay lumingon sa akin at kumaway. Ang aming pag-iibigan ay hindi naging mabilis o mapusok. Ito ay parang isang mabagal na apoy na unti-unting nagpainit sa aking nanlalamig na puso. Natagpuan ko sa kanya ang kapayapaang akala ko ay kailanman ay hindi ko na matitikman. Napaisip ako sa mga taong nawala. Si Danilo na ang kabayanihan ay nananatiling buhay sa puso ng kanyang anak. Si Mateo at Julian na hanggang ngayon ay binabayaran ang kanilang mga kasalanan sa likod ng mga rehas. At si Beatrice na ang alaala ay tila isang babala na ang kapangyarihan ay walang silbi kung ito ay itinayo sa luha ng iba. Mayroon na ba akong kapayapaan? Oo. Ang kapayapaan ko ay hindi nanggaling sa pagbawi ng Aurora Capital or sa pagkakaroon ng limpak-limpak na salapi. Nanggaling ito sa kakayahang tumingin sa salamin at makita ang isang babaeng marunong nang tumayo para sa kanyang sarili nang hindi nang tatapak ng iba. Ano ang aral na iniwan ng aking kwento? Ang buhay ay parang isang kristal na trono, napakaganda sa malayo, ngunit puno ng matutulis na tinik kapag hindi ka naging maingat. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang pangalang dala mo o ang kumpanyang pag-aari mo, kundi ang mga taong handang yumakap sa iyo sa gitna ng iyong pinakamadilim na gabi. Isang huling sulyap ang ibinigay ko sa malawak na dagat. Ang orasan ay patuloy na tumitibok, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako hinahabol ng oras. Ang bawat segundo ay isang regalo, bawat hininga ay isang panalangin, at bawat bukas ay isang bagong kabanata na ako mismo ang susulat. Dahan-dahan kong isinara ang pinto ng balkonahe at pumasok sa loob patungo sa init ng aking tunay na tahanan. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa Batangas, baon ni Mariana ang kapayapaang matagal niyang ipinagdamot sa sarili. Huminto na ang orasan ng takot at nagsimula na ang panahon ng tunay na pag-ibig at kalayaan. Mga minamahal kong tagapakinig, mga kaibigan sa bawat sulok ng mundo, maraming salamat sa inyong pagtitiyaga. Nalakbayin ang madilim na pasilyo ng buhay ni Mariana, kasama ko hanggang sa huling sandali. Aaminin ko sa inyo habang binubuo ko ang bahagi kung saan hinarap ni Mariana ang pagkakanulo ni Danilo, ang tanging taong pinagkakatiwalaan niya ay nanginginig ang aking mga kamay sa bigat ng emosyon. Mahirap masaksihan ang isang pagkakaibigang gumuho dahil sa desperasyon at takot. Ang bawat salitang inyong narinig sa kwentong ito ay pinaglaanan ng malalim na pag-iisip at pagmamahal dahil naniniwala ako na sa bawat Mariana na nasasaktan sa totoong buhay, may isang Reynang naghihintay lang na muling magising at bumangon.
Sa buhay, huwag nating hayaang maging isang orasang walang kamay. Ang ating pagkatao, yung tipong hinahayaan nating ibang tao, ang magtakda kung kailan tayo dapat umiyak, kailan tayo dapat magtiis, o kailan tayo dapat sumuko. Ang orasan ni Mariana ay huminto sa ilalim ng guho ng bodega, hindi para matapos ang kanyang mundo, kundi para bigyan siya ng pagkakataong ayusin ang sarili niyang panahon at halaga. Ikaw, kaibigan, hawak mo ba ang sarili mong oras? O hinahayaan mo pa ring iba ang magpaikot nito? Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Mariana, kaya mo rin bang yakapin at patawarin ang isang Clara na naging mitya ng iyong pagdurusa sa loob ng maraming taon? O mas pipiliin mong ibaon na lang siya sa limot kasama ng iyong galit? Gusto kong malaman ang inyong mga pananaw sa ating comment section. At habang nakikinig kayo sa tinig ko, nasaan ba kayo ngayon? Marahil ay nagtutupi ng mga damit nagluluto para sa pamilya, o baka naman ay nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw ng trabaho. Ikwento nyo naman sa akin kung anong ginagawa nyo habang kasama ko kayo sa audio na ito. Isang simpleng like at share ay malaking tulong na para patuloy nating maibahagi ang mga kwentong nagbibigay ng inspirasyon at lakas sa bawat kababaihan. Naway manatiling matatag ang inyong puso at malaya ang inyong diwa sa bawat hamon ng tadhana. Pagpalain kayo ng may kapal. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay, pag-ibig at pag-asa. Tanyag na pamagat tinik sa kristal na trono. Paalala, ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay pawang katang-isip lamang na nilikha para sa layuning magbigay ng libangan at maghatid ng positibong mensahe.